Magandang umaga, Pilipinas! It's a thankful Thursday, Nikki Girl! I know you're very thankful. Binibilang mo na yung araw bago Bago mag-weekend, bago mag-sweldo, matagal pa. Nagbilang kami kanina ni Dante. Sabi ni Dante, Ma'am, kailan bang sweldo? Sabi ko, naku, next Friday pa. Sabi ko, sabi niya, ha? Ang tagal pa pala. So nagbilang kami ilang tulog pa. Ilang tulog 8 tulog pa. Grabe, no? Hindi. Kuya Dante, ayan yung nagbibigay sa akin lagi ng Andy Kanin. 8 tulog pa. Anyway, it's a thankful Thursday. Naku, alam mo, Ricky, maganda tong natin eh. Umpisa natin yung araw sa joke time. Joke time? Mag-joke time na tayo. Kasi sige. nga, buwisit na tayo dito. Kaya sabi ko, umpisan kaya natin yung araw natin, magpatawa na tayo sa mga tao. Para light na kaagad. Tama. Although, lagi natin inumpisan ng super panalo news, Yes, di ba? Pag-good vibes. Pero ako, nothing beats a good joke. Ay, tama naman. Di ba? Nothing beats a good joke. Kaya tingnan natin kung pwede tayong maging komedyante na rin. Sabi kasi ni Presidente CRV, i-give up na daw natin pangarap natin maging singer. So ito, CRV, good morning. Baka pwede kami komedyante. Akong papalit kay Patsy. Sino si Patsy? Hindi mo kilala si Patsy? Hindi. Naku, yan ang mga kalab team nila Panchito. Ayun na may joke. Mga lumang panahon, yung mga lolo at lola, kilala nila si Patsy. Ayan, yung mga kasabayan nila Panchito, nila Dolphy. Ayan ang mga kasabayan ng mga Kasi wala na masyadong mga, sino ba ngayon mga komedyante ng mga Pilip na mga babae? Sina Ay de las Alas, di ba? Mga Rufa May Quinto. Meron Sino pa ba mga ba? komedyante? Meron pa ba? Hindi ko lang Parang mga alam ganyan eh. Yan na lang nga eh. Pero nga, ng mga panahon nila Dolphy, ayan ang mga babae nga nakakatawa. Sina Chichay. Chichay. Nalala mo si Chichay. Ayan, ko, si Chichay. Di ba si Chichay, maliit na Yung chicks to chicks ba yan? Hindi. Ay, hindi ba? Sa chicks to chicks. Sina chicks to chicks, sina yun eh. Di ba si Sina Carmen Martin? Sina Nova Villa. Ayan, Nova Villa, chicks to chicks. Tsaka with Freddie Webb. With Fred. Yes, ang nakasawa niya doon sa chicks to chicks. Tapos syempre yung kay Dolphy dati, sa Channel 9 dati. Si Nida Blanca. Ayun. Tsaka si Maricel Soriano. Maricel Soriano. Ayan, Teka lang, mga luma. Mga lumang tao, pasensya na po. Kaya ang jokes namin, baka luma na rin. bagong-bago. May joke ka ba na i-share? Ikaw muna. Ako muna? Siyempre, follow the leader. Ito, sige. Ano ang tawag sa matabang isda? Aba, may matabang isda diba? ka ngayon, ha? Hindi yan yung nakalagay dyan, ha? Hindi, basta ano matabang isda? Teka lang, na-surprise ako. Ano Hindi mo matabang to skip. isda? Ano? Eh di, fating. Ako lang ba natawa? Fating. Binagay sa pangalan ko eh. Di ba? Fating. Kailangan. Ang dilig. Ang dilig. Hampasin ko to eh. Ang dilig. Sige. Better late than never. Can you beat that? Can you beat that? Fating. Sige. Hindi mo naman sinabi may team eh. Ano? Okay. Sige. Sige. Ano? Ito, bagong-bagong joke po to. Ayan. Okay, bagong-bago. Ano to? Ano yan? Close open! Pusit. Close up! Ano? Pusit. Pusit? Di ba Bakit kayo pusit? yung pusit? Yung may tentacles? Okay. So ano tawag dito? Paatras. Ano? Pupusit. Alam mo, huwag ka na mag-komedyante. Huwag ka na rin maging singer. Ito pa. Ano pa? Marami. May maraming baon. Ano? Ano yan? Big. Octopus. Octopus. Puss Malaki na eh. Octopus. Okay, Malaki octopus. eh. Ano to? Ano yan? Octopool. Last na. Ano yung word na pag binaliktad mo ang umaga, hindi ka malilate? Pag binaliktad mong umaga, hindi ka malilate. Ano? Eh di, aga mo. Bakit aga mo? Ano ka ba? Ayan ka na naman. Ay, nako. Ewan ko ba? Itong si Ricky, alam mo. Ayan yung mga panahon mo kasi Alam mo, Ricky, if I have to explain the joke, it's not a joke anymore. It's not funny nga. It's not funny It's not anymore. that funny. Ayusin niyo. Wala na. Sige. So kayo, mga Pero natawa taong ka din, bayan. Sige, ito na lang. Natawa ka din. Pwede na rin. Octopus. Octopus at saka Octopus. octopus. Diba? Kayong taong bayan ang humusga. Team Ricky, Team Pat P, pagdating sa joke.
Ganun na lang, imbis na wala na tayong Sige. question of the day eh. Sige, Team sige. Papi or Team Ricky? Pagdating sa joke, Pagdating ha? sa joke, Oo, yan. ayan ha. Oo. Magano tayo, mag-poll survey tayo kung sino mas nakakatawa, kung ikaw sige. o ako. Sige. Oy, sa pa to, speaking of nakakatawa, ano. kanina umaga pagising ko, kanina madaling araw, alas 4:30, nagsuscroll na ako ng mga balita. Nakita ko yung post ng ating kasamahan dito sa network. Sino? Si Ka Nelson. Good morning, Ka Nelson. Pakita nga natin yung post niya. Nakakatawa, sabi niya doon sa post niya. Kamusta na po kayo? Importante pala talaga ang laging nangungumusta. Hindi lang pag may kailangan ka at saka ka lang naaalala. Katunayan ito ng pagpapahalaga sa mga kaibigan, lalo na sa mahal sa buhay. Kung walang reply, kaya lang natin dahil baka busy, walang signal o naputulan ng wifi. Ang importante ay naipaalam natin sa kanila na nasa isip pa natin sila. Kahit paminsan ay may tampuhan o di pagkakaunawaan. Salamat sa lahat ng laging mga nakakaalala. Okay lang po ako. Nandito at hinahanap si Bato. Pakita niyo yung picture ni Ka Ano ba Nelson. picture ni Ka Nelson dyan? Pakita niyo yung picture ni Ka Nelson. wow. Di ba? Nasaan kaya siya namamasyal si Ka Poging-pogi. Nelson? O Ka Nelson Aba. ang iyong pasalubong. Alam mo, nga. feeling ko, yung post na niya yan, reaction doon sa Saan? nangyari sa Senado kahapon. Ano yan, yung crying ladies ba yan? Yes, nung naging emotional si Senator Pia Cayetano na bagong halal, hindi na halal, bagong appointed na chairman ng Blue Ribbon Committee. The most powerful The most committee powerful sa Senado. committee. Oo, kasi nag-react siya doon sa speech, di ba, ni Senator Rizal ayan Tiveros. siya, Ayan. Ayan si Senator Pia. Ay, magkakulay pa kami, Di ba? Tapos yun na nga, parang sinabi niya, niwala daw sa ngayong minorya ang kinumusta sila, kung kamusta sila. And to think, yung mga iba daw doon na kasama niya, 20 years na daw niyang kakilala or 10 taon. Tapos yung isang, yung Ayan na, assistant nga supporting niya, supporting actress, character, si Madam. si Senator Loren. Oo. Sabi ni Senator Pia, nako, sabi niya, yung isang staff daw niya who's been with her 12 years, takot na takot daw sa buhay niya, meron daw siyang anak. Tapos siya rin daw, si Senator Pia, tinawagan daw niya yung mga anak niya. Sabi niya, baka, parang nagpapaalam na kasi hindi nga niya alam kung, you know, feeling niya talaga that their lives, or her life especially, was put in danger. So, syempre, maraming nag-react, diba, sa mga netizens. May mga pumabor na parang naawa kay Senator Pia. Marami rin parang sinabi, nako, bakit? Ganyan-ganyan. So, kanya-kanyang, respetuhin na lang natin ang mga opinion ng iba't ibang tao. Pero syempre, tayo, may opinion rin tayo. Pero Papi, kamusta ka na? Ikaw rin, Ricky. Kamusta ka na? Are you okay? Do you feel safe? Thank you. Is this a safe space for you? Oh, yes, thank you. Alam mo yan, Yana, tama naman si Ka Nelson. Oo nga. Baka lang walang wifi, walang data. Parang halimbawa, nagsisend ako ng mga funny memes kay Pat. Yeah. Sinisinzone lang ako. Oo. Kasi hindi ako natatawa. Hindi, pero alam mo, minsan kasi, ako this is my 2 cents worth lang. Ako mangangumusta ako sa mga tao, sa mga kaibigan ko talaga. Pag alam ko may pinagdadaanan sila, di ba? Yung parang just offer either your shoulder for them to cry on, an ear to listen to their woes, di ba? Mga ganon. Doesn't mean to say na just because you don't also keep in touch, baka on the other side, their prayers are with you naman. Or baka they're giving you space. They're Diba? giving Minsan you ang hirap din space. kasing timbangin or timplahin, di ba? Baka Oo. naman gusto mo pag-isa or something. Yeah, Pero correct. may point naman din si Senator Pia. For me, kung talagang ganun nga yung mga nangyari, sabi niya, di ba, huwag kayong humusga kung wala kayo dito sa Senado nung nangyari yun. Correct. Pero may mga naglalabasan rin. Na sabi ni, I don't forget na who, sabi naman, parang, hindi yan totoo. Nangumusta ang minority. Pinakita pa nga yung screenshot. Ay, parang napansin ko diba? yan. May screenshot. Tinanggal yung mga pangalan nila, Tinanggal yung mga pangalan, nilagay lang minority senator. Yes. Tinanggal. So, we don't know rin how true that is, di ba? Pero sabi nila, it's not true na hindi sila kinamusta. Doon sa chat group nila, kinamusta nga nila yung mga alam nilang naipit doon sa kaguluhan. So, ayun, may isang side rin, di ba? So, sometimes it's difficult nga to make an opinion if you don't know the true picture. Pero ako nga, feeling ko yan. Ikaw, ano sa palagay mo naman? Ako, ito personally, personal, I do not, if I have a friend na feeling ko, it's you're at fault, kumbaga you're crying over spilled milk na ikaw naman gumawa, I will not
ano you. Parang I will not tolerate it. I will not even, say na, tama yan or whatever. I will just give you space. Kasi ikaw gumawa kagawan mo yan di ba? Pero may mga iba na, kunyari, naging biktima talaga. Ayan, kamustahin mo. Siguro man na, emotional lang din si Senator Pia kasi sa pagkakaalam ko, marami dyan yung dating mga kaibigan niya. Yun ang sabi niya, 20 Magkakasama years. naman kasi sila din dati. Kaya So, alam mo, Patpi, halimbawa, kung ikaw ay ma-lockdown, kakamustahin kita. Oo nga naman. Sabi ko, kamusta ka na? Nakakain ka na ba? Correct, oo. Eat na you, don't forget your favorite niya na tapsilog. Sana Joy Me, binibigyan. Kasi I'm sure kasama mo si Joy Me noon pag na-lockdown kayo. Ay, nako, pero yun na nga, alam mo ngayon talaga kaya inumpisan natin ngayong araw natin na magpapatawa na lang tayo kasi we want to lighten the load, lighten the burden of everybody. Kasi very divisive na. Ako, pag nagbabasa ako sa yung mga comments, talagang pro and con na Parang Iba na, no? kung nyari, pro ka, tapos mabasa ng isang kontra, nako, talagang aanuhin ka, gigisahin ka. O pag con ka naman, gigisahin ka rin ng pro. Ayan naman ang problema. Naalala ko tuloy yung eleksyon dati nung kay Lenny at BBM. Yes, Ayun talaga, kahit na magkakaibigan, nag-away-away. Kaya sana po, mas maging mapanuri po tayo na baka naman, di ba, hindi naman worth it ang usapang politika. Okay na magkaroon ng opinyon. Correct. Pero wag niyo pong pababayaan na masisira ang inyong pagkakaibigan at relasyon. Lalo na pag magkakapamilya pa kayo. Exactly, magkakapamilya. Dati, di ba, grabe na nagbabangayan talaga. Up to now, di ba, politics really is so divisive here in the Philippines talaga. Kaya talagang dapat magsama-sama po tayo talaga para anuhin natin. Kung baga, dati inaano natin si Marcos na magsama-sama, ibaba ang diktadura. Ayan, nababa. Ngayon, saan na tayo ngayon? Parang hindi naman tayo umusad. Ang problema, nag-aaway-away pa rin. Yun na nga ang problema, hindi na lang Pilipino ngayon, taong bayan yung magkakahiwalay ng opinyon. Sila mismo nasa ng unity team. Correct. Diba? Kaya nakakadismaya. Kaya tayo po, wag tayong padalos-dalos. At saka wag tayong dadala sa politika. Ayan, Kasi hindi naman kilala ba kayo? Diba? Pinaglalaban mo. Tapos aawayin mo yung... Tapos sasabihin sa'yo, who you? Tapos aawayin mo yung kamag-anak mo. Okay, ito na, Ricky, ang ating super panalo news natin. Ako, maraming netizens daw ang naaliw matapos ito. Nakakatuwa ito, ang isa sa mga anak ni former Senator, boxing champion Manny Pacquiao, si Queenie. Si Queenie. Si Queenie mismo. At anak po siya ni Manny at saka ni Jinky na nag-uukay-ukay. Sa vlog po ni Edgar Polinar, spotted si Queenie. Yan, no? Akala ko nung unang tingin, anak ni Shannon at ni Kiko. Kamukha niya si Frankie. No? So spotted nga si Queenie sa Tagaytay ito. Chill na chill lang siya, naghahalungkat, diba? Nag-ano siya, window shopping ng mga pre-loved items at mga second-hand clothes. So hindi siya luxury boutique. Makikita nyo naman, no? Diba? Talagang ukay-ukay ang dating. So walang designer shopping, pero ayun, diba? Ukay-ukay daw is life. Kaya talaga para kay Queenie, enjoy na enjoy siya dyan, mag-ukay-ukay. At ito pa, may nakita daw siya isang bag, ang cute. Pero nung nakita niya yung tag, yung price tag, binalik niya. Alam mo magkano yung bag? Magkano? 600 pesos. Diba? Kasi siguro sabi niya, ukay-ukay, dapat man lang dapat makatipid. baka budget niya 100, 200. Diba? So, kinatuan ito ng mga netizens kasi nga nakita nila, yun na nga yung basket ni Queenie, may mga nahanap na siyang mga bibilhin niya. Diba? Alam naman natin yung nanay ni Queenie, si Jinky. Yes. Nako, mahilig yan talaga sa mga branded. Nagbigay pa ng gift kay Paris Hilton na Birkin bag. Diba? Tapos yung binibigyan niya lagi si Mami Jonisha ng mga mamahalin ng mga bag. Makita mo lang lagi si Mami Jinky, head to toe, designer. Diba? Walking billboard. Tapos yung anak niya sa ukay-ukay na mimili. Ang cute, no? So yung mga ganyan tularan, kuya ng trip ng bata, walang basagan. Diba? Yun na nga, ibig sabihin siguro may allowance siya. Kung ano lang ang binigay sa kanya ni Mami Jinky o ni Daddy Manny, yun lang ang gagastusin niya. Nakatuwa naman. Diba? Ang cute-cute niya. At saka, grabe, ang ganda ng cheekbones niya ngayon. Diba? Pumayat siya sa gumawa. Si Queen number 3 ba siya? Pangatlong anak? Hindi ko matandaan. Pero yung dalawang lalaki mo na, diba? Tapos ako feeling ko siya yata Pangatlo ba siya? Pang-apat siya yung bunso. Ang cute Okay. naman. Ayan, yung mga tulad. At saka tingnan mo, parang simple lang siya. Walang bodyguard, walang alalay. Diba? Kung tutusin na walang bad connotation siya ay totoong nepo baby kung tutusin. Kasi talaga yung magulang niya. Nakita naman natin kung paano tagumpay. Pero tignan mo, nasa
sa ukay-ukay. Saka naka-t-shirt lang, simpleng-simple lang. Oo, ito naman. Okay, mula can sa you thrift beat that? shop. Ito naman, Ano? Sulit Education finds para sa mga gustong mag-upskill. Nag-launch po kasi ang UP Open University ng mga micro-credential courses na pwedeng tapusin sa loob lang ng 4 na linggo o isang buwan. At ang target, semiconductor industry. Ito, big market to. Yes. Isa sa pinakamalaking high-tech industries sa mundo ngayon. Kasama po sa pwedeng aralin ay ang AI and smart manufacturing, semiconductor, manufacturing, industrial electronics, materials physics, global career and entrepreneurship. And best part po nito, asynchronous Uy. ang classes, meaning On your ikaw own. na bahala. Yeah. Oo, sa study schedule mo, perfect po yun sa students, working professionals, career shifters, OFWs. Kahit tayo, halimbawa, in between, pwede natin take advantage. May free time ka, Oo, gusto oo. mong upskill. Diba? O, ayan. Samantala, kung gusto mo namang full college degree, tuition fee free din ang ilang undergraduate programs sa UP Open University under the free tuition law. Walang daily commutes, walang dorm expenses dahil online studies po lang talaga. Basta may internet, gadget at syempre porsigido ka na makapag-aral, pwede ka maging scholar ng bayan kahit nasa bahay ka lang. Bisitahin niyo lang po ang UPOU official page para sa kadagdagang Ayan. impormasyon. O, see, wala nang yan. Wala nang upkat-upkat yan. Kasi online yan eh. So, Online. mag-register Oo, ka lang. oo nga, Tapos no. free, di ba? So, Oo. talagang there's no excuse if you want to have additional, parang yung mag-aaral ka pa, Oo. para may karagdagan kang mga skills. Oh, no excuse na Wala po na, yan. wala na. Okay, ito. Maganda na naman itong aking story. Can you beat that? I can! Can you beat it? Oh, I can beat that. Para sa mga mula sa online study, ito naman viral po sa online community po ang isang judge. Unfortunately, hindi dito sa Pilipinas. Isang judge po na mas naging usapan kaysa sa kanyang hinatulan. Oh. Ang hinatulan niya ay isang influencer. Oh. Usap-usapan ngayon ang isang head turner. Ay, pogi nga naman. Ay, kaya naman. Oh, tingnan mo naman si Judge. Papi. Oo, papi. Papi. Isang head turner daw nga na judge sa Florida. Aba, magpapahuli na ako sa Florida. Matapos niyang hatulan ang isang controversial influencer na si Clavicular. Have you heard of him? Clavicular? Pogi din. Sige, sasama na ako sa Florida. Sa'yo si Clavicular, sa akin si Judge. So si Clavicular o si Braden Peters, ang founder daw ng Looks Maxing Movement. Ito po ay sinistensyahan matapos umanong mamaril ng buwaya. Ng buwaya sa wildlife. Kasi iba yung state laws kasi sa Florida. Kasi ang daming buwaya dyan. Dapat yung mga nasa kongreso, padadala natin dyan. Yan. Kasi Clavicular will be a hero. Ayun, namiril pala itong si Braden. Ang problema kasi, Ang pogi, niya, tinweet niya yata. So kabilang nga sa parusa ay community service, probation, bawal mag-stream. Nako, yan ang kanyang trabaho. At syempre, ayan, maghawak ng firearm at mamaril dyan sa wildlife, di ba? Grabe to. At he has to take nga wildlife safety courses. Pero ito nga, hindi yung kaso ang pinag-usapan online, kundi nga yung pagkagwapo ni Judge Marcos Armas. Uy, very Espanyol. Espanyol, baka Papi. Cubano. Kasi Florida di ba? Wow, Judge Marcos Armas. So sa'yo ang Zaddy. Sa akin ang Zaddy. Sa'yo na si Ito, Braden. Si Braden, si Clavicular. Clavicular. So pogi din, kamukha ni Nathan, dun sa Gossip Girl. Ayun. So dahil nga dito, nag-trending tuloy ang hukom online habang kinikilig ang mga netizens sa kanyang looks. Nako. Teka lang, siguro hatidin yan yung mga tao Hatidin dyan. yan, oo. Kasi tignan mo, the good boy and the bad boy. Nako, ako syempre sa good. Laging nagtatagumpay ang mabuting tao. Amen. Dapat talaga magtagumpay ang mabuting tao. Pero minsan sa mundong natin, parang isipin mo, no, bakit ganun, parang unfair. Yung mga, yung mga masasamang loob, ay pa yung parang tila namamayagpag. Pero can you beat my story? Well, ito naman, Sige. level up ang bagong renovated dito na naman. Naku, Bakit Pasig na pupunta City na dito? naman. Dapat kay Pat Pito sa susunod, Obet. Kasi proud na proud po siya sa kanyang syudad. Walang iba kundi ang Pasig City. At ngayon, may renovated na kayo na library. May library. Bilang isang modernong study and reading hub. 5 palapag ang library at may reading areas, computer stations, free Wi-Fi, charging sockets.
Alfresco section. Aba, pwede bang kumain? Oh, May alfresco section. Ibig sabihin walang aircon. Oo. Spaces and take note, free ang entrance kahit hindi ka taga-Pasig. Ayun, encouraging Oh. talaga para mag-aral, magbasa. Oh, perfect ito ha, para sa mga estudyante, mga reviewees, work from anywhere peeps. Ayan, kasi usually, di ba, nagkakape-kape sa mamahaling restaurant pa. Oo, Ayan, oo. pwede na po kayo dyan. Free wifi At may eh. wifi. At mga gustong tumakas mula sa init habang nag-aaral, free aircon eh. Oo, 5 stories, di ba? Meanwhile, dito naman sa Quezon City, ginawa na rin cooling centers ang 32 community libraries para makatulong laban sa sobrang init ng panahon. Kaya, kung sawa ka na sa mahal na cafe, ito na nga, baka library area mo na to. Ay para makapaglagay ka rin ng something sa iyong kokote, no? Nandyan na sa inyong screen ang mga location ng community library sa QC. Ayan na Good sana, morning, pakita Mayor Joy natin. Belmonte. Ayan, Mayor Joy, di ba? Dapat talaga nagle-level up. Nasaan na? Asan na yung mga address ng mga community reading centers na yan? Siguro to follow, no? Dahil baka marami. Pero ayun na nga, ayan. Ay. Nawala. Ibalik yung mga yung address ng mga community reading centers na yan. QC Public Library in short, QCPL. Ayan. QCPL. Pero Yan ang napakaganda maganda. rin tignan, ano? Oo. Tsaka titignan mo pala parang ginaw-ginaw Pero you na. know what, Ricky, I really heard ngayon, talagang maraming tao talaga nagbabalik library. Kaya yung That's mga good. coffee shops, marami doon parang na sila nagko-convert, naglalagay na sila ng maraming libro. Para yun ang gusto na rin ng mga tao, di ba? Siguro napagod na rin sa kaka-text, sa kakaparati na lang sa nakadikit online. Nothing beats a good book. Yung nga, like you enjoy Ako, the smell inaamoy-amoy ko pa yan, of the ano? paper, di ba? O yan, QCPL has nawawala na naman. Bakit nawawala? Siguro mamaya i-follow natin. Dahil nangako po tayo sa mga tao. Ang QC, kaya- it has one of the biggest populations in the Philippines. Kung di man ang pinakamalaki, hindi ko alam kung updated na siya pa rin. Kaya yan, sa lahat po ng distrito, 6 po ang distrito ng Quezon City. Malalaman niyo po yan sa inyong mga barangay. Siguro pwede tayo magtanong, pero mamaya susubukan po natin kunin ang lahat na listahan kung sa kayo pwede magpalamig habang nagpapatalino rin kayo. Correct. Ayan. Okay, Ricky Girl, habang sila nakakulob sa library, ano nga sa nilang nga. status ng panahon ngayon? Alam ba, Patpi? Ano na, Ricky Posible girl? mabuo. Ano? Ang... Anong mabubuo? mga nganak Ayun na na ba? ba? Naisip ko rin yun. Hindi, tatlo. Not one, but two. Not two, but three. Ayan na. Not Alam one, mo, not hina two. nito mag-deliver. Not one, not two, but three. I love you. Okay. Ayan, tatlo pong LPA or low pressure areas po sa Karagatan Pasifiko sa huling linggo na Maya na. Malapit na nga yata ang tag-ulan, ano? Ayon po sa Pag-asa, inaasahan itong mabuo sa pagitan ng May 25 hanggang May 31. Isa sa mga weather disturbances ay pwedeng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, nilinaw po ng Pag-asa na pwede pang magbago ang forecast. Depende sa galaw ng panahon sa mga susunod na araw. Samantala, inaasahan magdadala ng pag-ulan ang easterly sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Makararanas naman po ng localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, pinakamataas sa temperatura ngayong araw ay aabot sa 33.2 degrees Celsius na mararanasan mamayang alas 11 ng umaga. Sa kabila naman ng mga pagulan, nananatiling matindi ang init sa ilang lugar sa bansa. Naitala po kahapon May 20 ang 47 degrees Celsius sa heat index sa Katarman, Northern Samar at nasa ilalim po ito ng danger level classification ng Pag-asa. 47, kainit. Grabe, no? Gano'n ba yan kaano, no? Parang gano'n, halos kumukulo ka na niya Parang nasa microwave ka na yata yan. Umabot naman sa 40 locations sa bansa ang nakaranas ng danger level heat index. Ayon sa Pag-asa, pwede magdulot ang matinding init ng heat cramps and heat exhaustion at posibleng mauwi sa heat stroke kapag matagal na naka-expose sa mataas na temperatura. Lagi pong tandaan, uminom ng tubig at magdala ng panangga laban sa araw. Ayan, ako talaga, magbaon kayo ng tubig talaga. Payong po ninyo, pamaypay. Yan, oo. Nako, yan talaga. Kung kayo ay madaling pawisan, magdala kayo ng extra na t-shirt. Tama. Tsaka yung, alam mo yung good morning. O yung good morning na face towel, di ba? ilagay Or mo sa yung likod hand mo. towel. Or yung lampin. Di ba? Lampin, Maraming gumagamit ng ayan. lampin kasi maganda yung tela nun, yung gauze. Di ba? Nag-absorb
absorb talaga. Kaya yun ang ginagamit para sa mga baby, Mga di ba? baby, Oy, kapon correct. naghalo-halo ako. Oy, nanginggit ka pa. Di ba galing ka sa opisina ko, hindi ka man nag-share? Nagsabi ka lang? Naghalo-halo? Oo. May dala akong donut. Hindi ko sasabihin kung ano. I do not want to say what brand. Baka may magalit sa akin. Pero yun, di ba? Okay. Pero salamat sa palansya. Oh, Ang you're sarap magluto welcome. talaga. That's a move. Hindi naman ako Ang sarap hindi ako magluto. nagluto doon. O, sige, ako na, I accept. I accept. Ang sarap po na niluto niyang ano. Ano ba yung, ay wala si Joy kahapon. Wala. Bicol Express, chop suey, Bicol at saka... Express, wala. Kasi That was- kasi hindi ako makain. Ay, hindi ka kinain, di ba? Tsaka yung fish lumpia. Ang sarap ng fish yung pepper, chop suey yung panalo sa'yo. Okay, ito na po. Magandang balita ba? Hindi. Okay lang. Sakto lang. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang piso kontra dolyar sa halagang, ang laki ng binawas, 61 pesos and 74 centavos. May paglakas ng How much? 1 sentimo. Better than nothing. Better na umakyat. Better na lumakas ng 1 sentimo, di ba? Literally, katiting. Mamera. Parang Hindi, tinga. less than pa nga eh, Tinga. no? Oo, Tinga lang ang linakas ng Parang ating hindi ka pa piso. nakiliti, no? Wala Oo, eh. wala, No wala. effect. Kumpara po sa naging palitan nung Martes sa halagang 61 pesos and 75 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa ibang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Euro, 71 pesos 61 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 87 centavos. Ang ng Saudi Riyal, 16 pesos and 44 centavos. Batay po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, Ricky Girl, dalawang issues tayo ngayong Thankful Thursday, May 21. Right. May 21 May na. 21. Ayan, di ba? Ay, ngayon naman, dahil usapang strength and wellness tayo ngayong umaga po na Webes at syempre pa sa kalusugan. Kasama natin ang napakaganda, napakabait, napakayaman na King's Empire Corporation. Ayan, mamaya po ay makakasama nating muli live dito sa ESPN sila Doc Cecil Katapang. Yes. Health and Wellness Advocate. At ito na ang napakabait, Yes. napakaganda at napaka-generous. Ang CEO po ng REH King's Empire Corporation, si Miss Sam Garcia. Ayan. Pati ka naka-purple ngayon. Alam mo, kasi naubusan na ako ng purple. Sabi ko nga kay Kasam, magkasama kami last Saturday. Sabi ko, Kasam, alam mo, hirap na hirap ako bumili ng purple. Maybe because it's not a popular color here in the Philippines. Kasi yung tone, di ba, ng mga Pilipina. Yes, Di ba? Pero sabi ko, pag nakakabili ako, binibili ko na talaga. Pag nakikita ako, bumibili na ako. Ng purple. Ayan po. Kaya peace muna, Kasam. Okay, issue number 2 naman po natin, pinakikilos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy, ang DOE, para agad po maresolba ang mga power disruption na naging sanhi nga po ng rotational brownouts sa ilang lugar dito sa ating bansa nitong mga nakaraang araw. Samantala, nauna na pong nagdeklara ang NGCP ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grids. Bunsod po ng sabay-sabay po ng force outage ng ilang mga power plants. So makibalita po tayo sa status po ng kuryente sa ating bansa. Makakausap po natin si Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy. Ayan, usaping kuryente ang pag-usapan kasi marami, di ba? Ang init na nga ng panahon, umiinit pa yung ulo masala ng mga tao dahil nagba-brown out. Nagba-brown out. Di ba? At ito May pa. yung ating floor director, basta brown out sa kanila, maasahan mo na absent. Napupuyat, magpaypay ng Hindi. anak. Social siya. Bakit? Pumapasok sila sa sasakyan. Nag-ano sila, nagmamasyal para daw makatulog yung mga anak Ay, nila. ginagawa ko rin yan ng baby. Yung mga anak ko parang Helen Leon. Pero ito na nga, bukod dyan, wala ka ng kuryente. Ang mahal pa ng bayan. Correct. Alam mo, dumoble yung kuryente Naku, ko. lagot ako ngayon. Dumoble talaga. No Talaga ba? exaggeration. When I saw this, when I saw, oh my gosh, Abel gas Totoo talaga. ba? Totoo. Hindi ako nagjo-joke. Kaya pinagalitan ko yung anak ko. So, dalawang anak ko, di ba? Una sa babae. Sabi ko, Gabby, do you know how much my electric bill is? Ganyan. Sinabi Ma'am, I only turn on my aircon when I get home. It's Paulo. Sinisi niya yung kapatid niya. Pasok naman ako kay Paulo, do you know how much my electric bill is? Ma'am, it's really so hot. O yun na, hindi mo naman mapipigilan. Then ako mismo, di ba, ginawin na ako. Pero dahil po sa tindi ng init ng panahon, kakaiba lang yung aircon dito sa Net 25 talaga. Kaya nga nakatutok sa akin bumbunan. Bale. Pero talagang di rin ako nagpapatay. Gusto ko sanang patayin. Correct. Pasindak si Barbara. Pero ako,
Kasi sa naman matunaw ka. Ayun na nga. Diba? Pero di ba sabi ko nga, ang tip ko lang po dyan, kung iisipin mo, sabi nila, naku, pumunta ka na lang sa mall, mamasyal ka doon kasi at least Magastos din, ayun na nga, magastos. So minsan mag-compute ka. Or ang gawin mo nga, i-on mo yung aircon, tapos pag malamig na, ipatay mo, tapos i-on mo yung electric fan para mapanatiling malamig. Or kung wala kayong aircon, isa pa tong tipid-tip, sinabi ko to kay Dante. Yung electric fan ninyo, lagyan nyo ng malaking palanggana ng yelo. Oh, yelo. Kasi that was Talaga? where Iwata got that concept. Itututok mo yung electric fan dun sa okay yun palanggana ng yelo Ng para yelo. yung lamig, malamig yung hangin. May kagat, kumbaga free yun. Yes, oo. May free yun. Yung mga iba nga, mas ginagawa nila, pag may dry ice sila, Dry yun ice? kasi mas matagal matunaw oo, eh. oo. Or bumili ka na ng bloke ng yelo, yun ang aanuhin mo, itututok mo Grabe. sa electric fan. Oo. Yun ang, doon kinuha ng Iwata yung prinsipyo. Tapos pwede mo, di ba, may natira ka, kasi mo gawin mo gawin mo halo-halo, Tapos di ba? ito pa may tip pa sa akin yung electrician ko. Oh. Sabi nila kapag halimbawa, di ba, mahalumikbig ngayon, maalinsangan. Yeah. So, minsan pagpasok mo ng bahay, talaga nandun yung humidity. Yeah. Pwede na, kung may budget po kayong sobra, bumili kayo ng exhaust. I-exhaust Exhaust mo fan. muna para mahigop niya yung init na naipon buong araw. Tapos pwede nyo buksan na yung inyong aircon o yung inyong DIY Iwata. Ay, DIY Iwata. Susubukan nyo yun. Sinabi ko yun kay Dante. Di ba, Dante? Na-try mo ba, Dante? Wala, Yung sinabi ko sa'yo, Dante, not paying attention ka. Okay, at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 8:37 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mo maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:37 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news. Ngayong Thankful Thursday, May 21 na po, kinundena ni Senator Risa Ontiveros ang nangyaring pagpapuktok ng baril sa lupa ng gusali ng Senado noong May 13. Sa isang privilege speech, inihayag ni Senator Ontiveros ang kanyang pagkadismaya sa pagbabalik ng Senado sa normal na takbo na tila walang nangyaring kabastusan sa institusyon. Narito po ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Tinig po yan ni Senator Risa Ontiveros. Naglabas naman po ng sama ng loob ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano. Inalala niya ang karanasan niya habang nangyari ang putukan malapit lamang sa kinaroroonan niya nung araw na yon. Narito naman po ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. Napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Wala ho kayo dito. Huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Yan po ang tinig, ang galit na tinig ni Senator Pia Cayetano. Muli naman bumalik si Senator Pia Ontiveros sa podium para linawin ang kanyang naunang pahayag. Nirerespeto niya ang nararamdaman ni Senator Pia dahil sa nangyari. Iginit din niya na dapat tratuhin ang nangyari bilang seryosong issue ng seguridad ng isang institusyon. Sinabi rin niya na hindi na dapat magturuan pa ang mga senador tungkol dito. Narito muli si Senator Pia Ontiveros.
I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Yan po, tinig muli ni Senator Risa Ontiveros. Tulad ni Senator Risa Ontiveros, kinundin na rin ni Senator Erwin Tulfo ang mga spekulasyon na alam ng mga senador na maagang umalis nung araw na yon ay may mangyayaring gulo sa Senado. Iresponsable anya ang mga pasaring na may kinalaman ang minorya sa nangyari. Narito naman po ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater. It is a constitutional institution governed by law, order, and respect for due process. Tinig po yan ni Senator Erwin Tulfo. Iminungkahin naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpaliban muna ang diskusyon tungkol sa insidente dahil marami pa anyang ibang trabaho na dapat unahin. Hintayin na lang din anya muna ang resulta ng investigasyon sa insidente. Pero ako nga, in fairness naman to Senator Risa, she wasn't trivializing what happened. She just said that kailangan may order. Diba? Dapat talagang pag-usapan kung ano nangyari kasi nga, ang dami nagulat. First time in the history of the Senate nga, nagkaputukan, nagkaroon ng ganyang kaguluhan. So, agree rin ako sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. So, it's not about, trivializing their feelings. Of course, it is valid, di ba? They felt nga their lives were threatened. Pero kailangan i-separate mo nga yung personal feelings mo over your professional duty as a senator. Kumbaga, pag halimbawa, pinagdadaanan ka sa personal mo, huwag mo dalhin sa trabaho. Correct. May nagsabi Diba? kahapon niya na wise woman sa isang meeting na dinilohan ko. Pero ito na nga, yung nakita natin, di ba? Parang, pareho naman siguro silang merong punto. May pinanggagalingan, pero di ba? kay Senator Riza, ang pakiwari ko, ang gusto niya, accountability talaga. Yes, oo. Whereas si Senator Pia, institutional solidarity, kumbaga. Pero ano ba yung mas matimbang? Pero it became a personal sa kanya, di ba? Walang nangumusta, parang ganon. Ayun tuloy, parang sasabihin, baka mga babae naman, iyakin masyado talaga. emotional. Kaya, naku, hindi na nababago yung ating imahe. Samantala man, Pat Pia, pinag-uusapan ngayon kung magpapatuloy ba at mas palalawakin o mas babagal ba ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Noong 2024, una nang hinawakan ni Senator Pia ang naturang komite bilang kauna-unahang chairperson nito. Kaya hindi na siya bago sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon Committee po ang sumisiyasat sa mga aligasyon ng anomalya at iba pang isyong kinasasangkutan ng mga opisyal at ahensya ng pamahalaan. Hindi binanggit ng senadora ang kontrobersya sa flood control sa kanyang talumpati. Pinalitan ni Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson sa naturang pwesto. Sa pamumuno ni Lacson, nagsagawa ang komite ng mga pagdinig ukol sa anomalya sa flood control sa loob ng ilang buwan. Nagresulta ito sa isang partial report. Tinawag itong partial report dahil hindi ito nakakuha ng sapat na bilang ng mga lagda ng mga senador na kailangan para sa isang full sponsorship sa plenaryo. Ipinasa na lang ito ng komite bilang progress report. Mananatili po si Lacson bilang vice chairperson ng Blue Ribbon Committee at mananatili namang miyembro ng komite ang iba pang dating chairperson nito. Isa pa sa mga dating chairpersons po nito, si Senator Rodante Marcoleta. Kinonsidera si Marcoleta bilang kapalit ni Lacson. Si Marcoleta ang pinalitan noon ni Lacson. Grabe, pati yung Blue Ribbon, papalit-palit. Palit-palit. Pero yun na nga, di ba? Ako hindi rin ako nagulat na napunta kay Senator Pia. Bakit? Yung Blue Ribbon. Kasi nga, kapatid ka kapatid ka ng Senate President. Oo. Tapos, di ba, nung binabalita natin yung mga chairmanships, parang 4 ang hinahawakan niya. Dami, no? Mga committees. So, nako, kailangan talaga, yun lang ang mahirap. Baka maging overburden
maganda rin naman si Senator Pia. Pero sana nga matakel ng tama lahat ng mga kailangan dapat anuhin. Ay, sabi ko, di ba, pag-usapan, di ba? Pag-usapan, correct. Ay, nga, sana nga, wag naman completely na makalimutan na po itong flood control. Flood control, oo. Wag po natin kalimutan, baka naman hintayin na naman natin magkaroon ng La Nina, baha. Hindi, ngayon nga, baha ulit. Oo, Babalik yan sa, sana, sa sa alaala natin, di ba? Wag po tayong pa-sway-sway sa mga nangyayaring political drama ngayon. Sa ibang balita, ito po, sa botong 951, ibinasura po ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa para sa isang temporary restraining order laban sa pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court. Nilinaw naman po ng Korte Suprema na ang prayers for interim relief o ang hiling para sa pansamantalang kaluwagan lamang ang kanilang dinesisyonan. Hindi daw pa ito niniresolba ang mga pangunahing issue na tinukoy ng mga partido sa kanilang pleadings at motions. Ayon po sa Korte Suprema, ilalabas nito ang buong resolusyon at ang mga sumang-ayon at kumontrang opinyon ng mga mahistrado sa May 25. Ayan na, may desisyon na pagdating ng May 25. Para sa Malacanang, pinatunayan po ng desisyon ng Korte Suprema na valid ang arrest warrant po ng ICC. Nakatakda namang maghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Nilinaw naman po ng Department of Justice na hindi aarestuhin ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa sakaling magpakita ito muli sa Senado. Ito po ay ayon kay DOJ spokesperson Rafael Polo Martinez. Maaring gawin po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tungkuling bilang senador hanggat wala pang desisyon ang Korte Suprema sa kanyang petisyon. Samantala, sinabi po ng mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na posibleng maharap sa reklamong kriminal si Senator Robin Hood Padilla para sa obstruction of justice at harboring a criminal fugitive o ang pagkakanlong sa isang pugante. Sinabi rin po ni dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa na maaring kasuhan si Senator Padilla dahil malinaw na ipinatupad noon ng National Bureau of Investigation ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Para naman po kay UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, hindi pa malinaw kung maaring nga bang kasuhan si Senator Padilla para sa obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree number 1829. Anya, maaring hindi saklaw ng naturang batas ang mga international procedure tulad ng pag-aresto na pinasimulan ng ICC. So ikaw, sa tingin mo, babalik sa Senado si Senator Bato? Kasi May 25 pa ilalabas ng Supreme Court ang desisyon. Ang kanilang desisyon, parang for now, parang hindi muna. Why take the risk, no? Oo, di ba? Kaya Alam nga na niya na more Ayun na or nga. less. Oo, di ba? Sinabi ng misis niya na hindi nga daw niya akalain na magkakagulo ng ganon. Diba? Kaya siya bumalik. Oo. Dahil nga pinakiusapan siya ni Senate President Alan Cayetano na dumalo para dun sa bilangan. Pero Para, di ba, sa pagpalit ng mayorya. Oo, pero di ba hindi naman, halimbawa, kung pag-uusapan ng impeachment ni VP Sara, di ba hindi siya pwedeng makount Yes. yung boto? Kasi Oo. hindi siya nakapanumpa. Oo. Dahil wala nga siya doon. Pero may mga panukala, di ba, na baka pwede mag-vote online. Online na. Oo, online Oo. na. Kasi nung ginawa siguro yung batas na yan, hindi pa uso yung mga Online, Zoom. oo. Mga Oo. Teams, di ba? So parang, I think, if I'm not mistaken, Senator Rodante Marcoleta is pushing for it to allow yung mga online voting. Baka ha, I could be mistaken. Pero yun ang narinig ko. Paalala lang din sa ating mga kababayan at taga-subaybay, ang paglabas po ng TRO ng Supreme Court does not necessarily convict already Yes. the senator. It will just... Oo, yun lang. So, ayun lang. Bago po tayo mag-judge, hindi po tayo judge. Bayan natin mga judge ang mag-judge. Samantala, nirekomenda po ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na makasuhan ang suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca at 2 pang Senate security personnel para sa insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, sa ilalim po ng Republic Act No. 11917 on Private Security Services Industry Act, walang legal na basihan si Aplasca at ang 2 niyang tauhan sa paggamit ng kanilang baril. Kasunod naman ang pagsasapubliko ng CCTV footage na nagpapakita ng mga nangyari sa Senado noong May 13. Sinabi ni Aplasca na spliced o pinagdugtong-dugtong ang mga CCTV footage ng insidente na ipinakita ng Malacanang para suportahan ang kanilang naratibo.
Itinanggi niya na may iniipit silang mga ebidensya. Inihahanda pa niya ang kumpleto mga video. Isinusulong ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang pagtitipon ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang insidente sa Senado. Ipinananukala naman ni Senator Raffy Tulfo ang pagbuo ng malinaw na operational protocol para sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa pamamagitan po ng mandatory training program at pagbubuo ng formal operations manual. Tama nga naman, di ba? Para, kasi first time in history eh. So I guess wala nga silang operations manual, hindi nila alam kung anong gagawin. So, ayun, ang nangyari, bara-bara. Hindi na nila alam, ano, pwede ba to? Pwede ba to? Oo, indoor, bala ito. Warning shot, pwede ba? Di ba? Oo. Mga ganyan. Alam ba, Ano? share ko lang ha, sana pala hindi na, di ba supposedly nagpaputok sa Oh, kisame. warning shot. Warning shot. Oh. Nung nandyan ako sa Senado mga ilang taon before, Oh. asbestos yan ha, gawa sa Oh. asbestos. Yung ceiling? Oo, kaya ang dami oh. nagkakasakit yan. Tingnan natin, kung pinaputukan, Di, kung kumalat. asbestos pa rin, Oh. nako, get well soon po in advance kung kayo ay nakalanghap ng asbestos. Nako. Oras po, alas 8:50 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 8:50 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras, alas 8:52 na po ng umaga. A season of sharing and connection ka-flash this month that celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. Your heartfelt or from heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Oras muli, alas 8:53 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ito na ating world news. Nagbabala si US President Donald Trump na maaaring maglunsad ang Estados Unidos ng panibagong pag-atake sa Tehran kung tatanggi ang Iran na makipagsundo para sa kapayapaan. Pero sinabi rin niyang maaaring maghintay pa ang Washington ng ilang araw bago gumawa ng desisyon. Binigyan diin ni Donald Trump na maaring mabilis na lumala ang sitwasyon kapag nabigo ang negosasyon. Tumugon naman ang Iran sa pamamagitan ng babala ng anumang panibagong pag-atake ay maaring magdulot ng mas malawak na digmaang panrehiyon. So sabi nga ni Donald Trump, Ricky, Oh. ready na daw sila. Oo, diba? Tumawag lang daw yung kanilang mga kaalyado sa Middle East, mga Oman, na hep muna, teka, mag-usap muna, usap-usap. So sabi nga niya, ready na daw talaga silang tumira. Pero dahil nga makipag-usap, sige, ano muna, peace, ceasefire muna. Very magnanimous naman si Diba? Tatay Trump. Oo. Baka in the running pa siya for the Nobel Peace Peace Prize. Okay. Samantala naman, pinalakas po ng Iran ang kontrol nito sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang halos 1/5 na supply ng langis sa buong mundo. Base sa mga ulat, ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz ay kailangan ng sumailalim sa mahigpit na sistema ng pag-aproba ng Iran. Kabilang rito ang inspeksyon, espesyal na rutang dapat sundan, at kung minsan ay kasunduang pamahalaan sa pamahalaan. May mga ulat din na ang mga barkong walang proteksyon mula sa mga political agreements ay pinagbabayad ng malaking halaga kapalit ng ligtas na pagdaan. Isa po sa mga halimbawa nito ay ang tanker na Agios Fanorius 1 na may kargang langis mula Iraq patungo po yan ng Vietnam. Ilang linggo itong naipit malapit sa Dubai bago nakipagkasundo ang Iraq sa Iran para payagang makatawid ang barko. Habang nasa biyahe, pinahinto ito ng mga speedboats ng Iranian Revolutionary Guard malapit sa Hormuz Island para inspeksyonin dahil sa hinalang may kontrabando itong karga. Wow. Bagamat walang nakitang iligal, ang karaniwang 5 oras sa biyahe ay naging 2 araw dahil sa pagkakaantala. Napaulat rin na pinaboran ng sistema ng Iran ang mga kaalyado nitong bansa katulad ng Russia at China. Dahil sa tumitinding tensyon, nagkaroon ng malaking pagsisikip sa pandaigdigang paglalayag kung saan libo-libo mandragat at daan-daang barko ang naiipit sa Gulf region. Nagdagdag din ng Estados Unidos na mahigpit na pagpapatupad laban sa mga barkong konektado sa Iran lalo na. At ito po ay nagpapahirap sa pandaigdigang kalakalan. Nagbabala mga eksperto na pwedeng lumala pa ang pandaigdigang krisis sa enerhiya at tumaas ang panganib sa international shipping sa nasabing rehiyon. Diba? Sino nagsabi sa atin? Si Direk Rino ba?
1,000 mahigit ba? O ilang daan na mga barko ang naipid dyan sa Strait of Hormuz. May nabasa nga ako, nagkakaubusan na ng supply ng mga pagkain. Kasi hindi nga makagalaw yung mga barkong yan eh. Kawawa So paano naman kaya yun, no? Paano kaya sila mahatid ng supplies, tubig, ng pagkain? Ano yan eh, di ba? Protected or Yun nga, controlled. walang galawan, di ba? Parang Traffic? Yung blockade. Di ba yung blockade ng Estados Unidos at ng Iran? Oo. At buti na lang, Oo. yung Pilipinas, di ba, binigyan tayo ng Iran pa, ng tama. Ewan ko Tama, lang. Pero in hindi, nung place pa sabi ni siya. Direk Rino, galing In na place nga pa daw siya. Estados Unidos at saka may Iniikot Russia, na. may Oo. Brazil. Di ba? Oo. Kasi nga pahirapan, iilan lang ang pinapayagan dumaan nga dyan sa Strait of Pero di ba Hormuz. finlex ni Pangulong Marcos, di ba, na binigyan daw tayo ng special consideration ng Supposedly, Iran. So, tingnan natin, kung may barko ba tayo naglalayag. Ayun na nga. Oo. Okay, sa ibang balita, patuloy na hinahanap ang 2 suspect sa pamamalo ng baseball bat sa isang lalaki sa Santa Ana, Maynila noong May 12 na nagresulta po sa pagkamatay ng biktima. Ano ko to? Kasalukuyan nang nasa kustudiya ng Santa Ana Police ang isa pang suspect. Nakunan po ng CCTV ang insidente at makikita sa video na hinahabol ng 2 lalaki ang isang lalaking nakahubad. Ayun, ay naku, wow. Hinampas Grabe. talaga. Ay my gosh. Grabe naman. Wow, ah. Makikita rin po ang paghataw ng baseball bat sa ulo ng hinahabol na lalaki na naging sanhi ng kanyang pagkabagsak. Habang nakahandusay ang biktima, 2 beses pa umanong dinukdukan ang mukha nito at pinaghahampas ang katawan gamit pa rin ang baseball bat. Oh my! Ang dami Grabe. nanonood, ang dami usi. nanonood, Oh, imbis walang na tumulong. Sa kabila nito ay nakatayo pa rin ang biktima pero maya-maya lang ay lumapit na ang isa pang lalaki at sinuntok naman ito sa mukha. Hindi na makuhanan ng CCTV ang mga sumunod na eksena pero ayon po sa barangay, sa bahagi po ng Topacio Street, ipinagpatuloy umano ng grupo ang pagbubugbog sa biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero makalipas po ang halos 10 oras ay binawian na rin ito ng buhay dahil po sa traumatic head injury. Ayon po sa investigasyon, posibleng restback o ganti ang motibo ng mga nanakit sa lalaki. May iba pang ulat na nabastos umano ng biktima ang kapatid na babae ng isa sa mga sangkot. Alam mo, pwede kang magalit pero yung makapagpatay ka na ng tao Grabe, at wala diba? kang kalaban-laban. Diba, pwede kayo magsigawan, magsuntukan. Pero yung bat, wala. Bat Or talaga. barilin mo o saksakin mo. Tapos pagsisisihan mo yan. Yan, Dahil lang init lang ng ulo, wala. Habang buhay ka, nakasintensya ka, nakakulong ka sa piitan. Niresbakan pa niya kahit na hindi na nga nakantusay na nga. Oo, di ba? yun na Talagang nga. make Diba? sure Wala nang kalaban-laban. Hinampasan mo pa. Ay, mga tao naman, bakit ganun, Patpi? Nanood Sa lang? Pilipinas lang ba yan? Ewan Nausi lang ko. yung tao? Natakot sila? Or ano kaya yung motibo talaga, no? Bukod dun sa pambabasos, well, Oo. iba rin talaga yun, ano? Pero samantala naman, patay ang 2 piloto ng Philippine Air Force matapos bumagsak ang SF-260 trainer aircraft na gamit na para sa military training flight sa Tuba, Benguet. Kinilala ang ng Air Force ang mga biktima na sina First Lieutenant Ruth Angelique R. Pasos at Second Lieutenant Cherky E. Embudo na parehas na nakatalaga sa Air Education and Training Command sa San Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Ayon sa Air Force, bumagsak ang aeroplano bandang alas 10:30 ng umaga kahapon habang isinasagawa ng navigation training mission patungo sa Baguio City. Bumagsak po ito sa Mount Santo Tomas sa Sitio Cabuyao sa Barangay Poblasyon sa Tuba. Kaagad namang natagpuan ng search team ang bumagsak na eroplano. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Nakakahinayang yan, no? Imagine, nagte-training, no? Tapos tsaka- bumagsak. Ano kaya yung technical, ano kaya yung malfunction or pilot error or... Kikiramay po kami sa mga sa mga namatay, sa mga batang-bata. Oras, alas 9, in punto na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. SBN. Oras! Alas 9:05 na po ng umaga. Ang oras na ito hatid sa atin ng Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. Discover the 9 unique blends. Barako Blend, Bulacan Blend, Sagada Blend, Benguet Blend, French Roast, Butterscotch, Mocha, Macadamia, and Hazelnut. Pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for a refreshing twist. Your perfect sip, anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. At ang oras muli, alas 9:05 na po ng umaga. Eto na, Ricky, at ang ating mga
ka-Kings. Syempre, Thursday, kailangan pag-usapan natin ang wellness. Kasi nga, pag Thursday, thankful tayo. Yes. Dapat pagpasalamatan natin kung tayo po ay maganda ang ating kalusugan. Syempre, basta kalusugan ang pag-usapan natin, kasama po natin ang mga mula sa Kings Empire. Of course. Kaya naman, makakausaplit natin ang napakaganda, lalo ng hair niya. O iba ngayon, si Doc Cecil Katapang, ang health and wellness advocate. At syempre, ito ang pinakamaganda sa lahat. Si Sam. Wala iba kundi si Miss Sam Garcia, ang CEO ng REH, Kings Empire Corporation. So, Miss Sam, ito na. Miss Sam, kamusta kayo? Doc Cecil? Ma'am. Oh, how are you? Morning sa audience. Ayan, okay. Simulan natin ang umaga ng sino ba ngayon ang mga bida para sa ating mga mula sa ka-Kings ngayong umaga na ito? Give us a brief background, Kasam. Yan. Ang atin po ibibidang ka-Kings ngayong umaga ay si Sir Ronnie Magnetico, 56 years old. Siya po ay taga Tubacan, Cagayan de Oro. Ayan. At malalaman po natin ang buong detalye ng kanyang kwento base po sa ginawa nating interview at tayo po mismo ang pumunta sa kanya sa Cagayan de Oro. Layo na naman kung saan na naman kayo kasama. Okay, ito naman. Alamin po natin kay Tatay Ronnie ang kwento niya, kaya siya, at naging kondisyon niya. Panoorin po natin ito. Nagkaroon po ako ng sakit na allergenitis at saka sinusitis. So, ang nararamdaman ko po, lagi akong nanghihina, kahit wala akong trabaho, pagod. Tsaka, hirap ako makatulog. Minsan, 2 oras, 3 oras lang ako makatulog. Tsaka yung paghinga ko, parang hanggang dito lang. Tapos yung ilong ko parang, barado, kahit walang klima. Yung marami ng sakit ng katawan ko, yung binti ko, kahit wala akong trabaho, masakit ang baywang ko, yung katawan ko. Kaya naisipan kong magpa-check up. Nagpa-blood chemistry talaga ako. So doon lumabas sa blood chemistry, allergenitis, sinusitis, may mataas na konti yung cholesterol ko, tsaka sugar ko, tumaas na rin. So yun. So, rinisitahan ako ng doktor. Maraming resita sa akin. Nung ininom ko yun, parang wala walang nangyari. Ayan, so Doc, yan na. Mas alam mo yan, ma'am. Oh, dahil may Baka ikaw na lang allergitis ako. explain. Ikaw na lang Ano explain. pa yung tama, Doc? May allergitis ako Meron si Miss Ricky I think kasi- ang ibig sabihin ni tatay, allergic rhinitis. Pero very good yun may bagong term kasi haba allergic rhinitis. Ito, allergitis. Explain muna natin itong naging kondisyon ni Tatay Ronnie. Para naman po sa kalaman ng lahat, ano itong allergic rhinitis or allergitis at sinusitis. Bigla tuloy ako nalito. Ano po ba yung mga sintomas nito at bakit konektado ito sa hirap na paghinga at sumasakit pa ang katawan? Okay, so, yung allergic rhinitis, alam naman, very common disease yan, di ba? Common Or ba problem. yun? Well, to a lot of people kasi, di ba? So, to i-compare natin sa sinusitis, kasi may sinusitis siya. So, allergic rhinitis, yung ilong natin, may mga cells dyan, di ba, na very sensitive to some particles or substances, like, di ba, alam naman, pollen, yung sa bulaklak. Yung tinatawag nating, akala natin cat's hair. Di ba? Pero in reality, balat ng, yung dry skin na micro... Fiber. Na very maliit masyado. Gan sa pusa. Kasi highly Cat's allergenic. hair. Yeah. Akala natin... Ang cat's hair is highly allergenic. yeah, super. Well, we thought actually it is a cat's hair, Hypo. but in reality, ang tawag natin doon, cat's dander. Cat's dander. Dander. Okay. Hindi dandruff. dander. Oo. Dala-dala ng cat's dander na yun, lahat ng mga allergens na mula sa pusa. Kagaya ng sa mga substances galing sa urine, ganyan-ganyan. So, very sensitive. So, ang allergic rhinitis, very transient. Usually, naglalast ng to 15 minutes, paggising mo sa umaga, minsan, dust mites, di ba? Sa kama. Oo, sa kama. O kaya sa dust. Tapos, so, sa 15 minutes, tapos nawawala. Nag-i-improve. Kaya lang recurrent kasi nga every time you're exposed to these allergens, ayan, balik-balik. Sinusitis naman, may chronic, may acute.
Usually, ang allergic rhinitis, ang symptoms yan, kasi running nose, nagluluha. Kasi di ba, ang nose, hindi naman independent, ano yan, isang organ. So, kumakatip sa eyes at sa throat. Connected sa ears, eyes, at sa throat. So, pagka ganun, ibig sabihin, pag allergic rhinitis ka, nagluluha ka. Minsan, nabibingi ka. Ano daw? Nabibingi. Ano? Ayan, meron. May allergic rhinitis. Tapos, pag sinusitis naman, usually may fever. Pero ilong rin yun. Parang sinusitis na rin. Kasi akala ko, May sinusitis ba No, sila? I don't have. May Buti acute na and lang. chronic. So, mayroong yung chronic mahirap gamutin. Pero yung acute, madaling gamutin. But saka usually it's accompanied by pain. So, kung saan ang sinuses? Frontal, sa noo, di ba? Dito, parang cheeks, may mga Masakit. pain. Tsaka Bakit dito. po? May nerves ba dyan? Hindi, Or andun yung sinuses eh. yung sinuses So, pag mismo? inflame, di ba, itis Inflame means siya. inflammation, o maga. So, kung may maga, saan namamaga o may inflammation, dun masakit. Kaya siguro the pain causes the fever. Is that the reason? Well, actually, sinusitis is an Swelling. infection. Usually, it's caused by virus, bacteria. Yun. So, kaya siya meron kasamang fever. Kaya naman, parang allergic tuloy So, ako. Biglang na sinusitis. sa akin, kaya allergic pa, man. So yung sinusitis, kasi like yung allergic rhinitis, if I'm not mistaken, parang ano siya, no, Doc Cecil, kumbaga yung namamana, tama po ba yun? Doc, namamana? Ang allergic rhinitis? Well, hindi naman po. Pero common lang, meron ka lang, parang hypersensitive ka lang. Parang yung sobrang... Kasi akala ko namamana yan eh. Akala ko din naman, kasi mommy ko din, may allergic rhinitis. Oo. And it gets debilitating Akala nyo iba, aching-aching lang. Hindi, may pati doc, tsaka Ma'am Sam. May isang araw, may isang panahon dati, isang buwan. Isang buwan hindi ako makilos kasi hindi gumagaling yung allergitis ko. Allergic rhinitis ko. So alam mo yun kung saan-saan ako nagtungo. Pero ang sabi ng ENT ko, ang tanging solusyon lang daw dyan, it's either para ako dahil may polyps, yung ilong, or mga ibang bansa ako, Patpi, kasi daw mapolusyon dito sa Yung environment. Iba environment. Ganun sa hika din eh. Usually, pag nag-iba ka ng environment, gumagaling yung asthma eh. Pag hindi masyadong polluted, tapos hindi masyadong mainit, malamig, no? So ito yung mga kakings natin. Dahil sa tingin nga ni Tatay Ronnie, parang walang bisa daw yung mga gamot na riniseta sa kanya. Naghanap nga siya ng solusyon, di ba? Para, syempre, to ease his discomfort, di ba? So, anong mga alternatibong solusyon na posibleng makatulong sa kanyang sakit? Panoorin po natin ito. Nung napanood ko po sa rating ko rin na si Carrie Herrera, yun, kinikwento niya lahat yung stage 4 cancer pala siya yun. Tapos doon niya na-discover daw sa pagkain ng kambing. Kung anong kinain ng kambing, kinain din niya. Nilaga niya. Doon po ako nainggan yung bumili ng King's Herbal Plus. Kasi napanood ko rin yung mga testimony ng mga nagamot niya. Nasayahan talaga ako dahil napanood ko yun. Nag-offer pa nga daw siya noon na galing muna bago bayad. Napanood ko rin yun. Kaya sabi ko sa misis ko, bibili tayo ng King kasi ito ay napakaganda. Itong King, ang nagustuhan ko kasi sa King, siya liquid. Hindi siya capsule, hindi siya tablet. So madaling tunawin sa ating tiyan. So nung inumpisahan na namin na uminom, kaming dalawa ng asawa ko, hindi pa kami nakaubos ng isang buti. Sumarap na ang tulog ko. Masarap na talaga. Nakatulog na ako ng maayos. 8 oras, ganun. Tapos, nakapagtrabaho na ako. Hindi na ako napapagod. Ito nga, bago kong trabaho, nag-iisa lang ako sa trabaho ito. Hindi na ako kumuha ng libor. Doon ko nakita talaga sa King ang solusyon ng problema ko sa aking katawan. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa King. Salamat talaga sa Panginoon. Dahil ito talaga ang lunas ng mga karamdaman na naramdaman ko.
O, di ba? Ngayon, nakakatulong na daw si Tatay Ronnie ng mahimbing 8 oras. Sana all. Oh, sana all. So, Doc Cecil, ano yung mga specific ingredients ng King's Herbal para nga nakakatulong kay Tatay Ronnie sa kanyang allergic rhinitis, sinusitis, at yung nanunumbalik yung kanyang malakas na pangangatawan? Bali, ma'am. So, ang una-una dyan, dahil kahit paulit-ulit nung inuulit yung ingredients, una-una dyan talaga ginger. Ginger, turmeric. Kasi ang ginger po, natural antihistamine. Di ba iniinom mo pag may allergy ka, antihistamine? Oo. Ang ginger is a natural antihistamine. So it prevents the complications of the synthetic meds. Tapos, zinc. Zinc is important for immunity, di ba? At saka sa immune response. Tapos, yung turmeric, which contains curcumin. So, iba ang ginger sa turmeric. Yes. Yes, ma'am. Oh, yung turmeric dilaw luyang dilaw. Tapos yung ginger, Pero ginger red. light yellow. Yun ang difference. Yun ang difference yung kulay. Okay, oo. Yung Saka ginger lasa nila, magkaiba. nilalagay Ang sa very paksiw. strong. Ang turmeric. Ang turmeric kasi. Daluyang dilaw. In the same manner, yung turmeric na yan, ang tawag dito, potent antihistamine din. Potent? Yes, that's why you should really try. Siya lagi siya nagsasalabat. Ito, may salamat ako. Pero ngayon may tasa na ako. Pwede ko nang ilagay dito. Yung ginger, ma'am. Tapos yung tomatoes din. So, tomatoes, ginger, and turmeric So, may tomatoes all din po ito? contribute greatly sa suppression ng release ng histamine para masuppress ang allergic rhinitis. Tapos nagkaroon din siya ng, di ba, sa itis, inflammation. So, anong gamot sa inflammation, di ba? That's the reason why nagkakaroon ka ng discharge, ng nasal discharge, kung allergy ka, kakaroon ka ng sinusitis, di ba? Dahil sa inflammation. So, ano gamot sa inflammation? Usually sa doktor, binibigay nila, parang hindi doktor, no? Binibigay nila. Binibigay nila ay steroid, di ba po? Kung gusto mong natural, bibigay mo anti-inflammatory. So, from tomatoes, citrus fruits, di ba? Pineapple, which are all contained in King's berries. Herbal. Di ba? Berries. Which are all present in King's Herbal. Yung energy level niya, di ba, nag-improve din. Sabi Di ba, ma'am, yung energy level? energy. Ang King's Herbal may spinach. Spinach. Parang kay Popeye. Kay Di ba? Popeye. Malaki muscles niya. Ang spinach kasi, cellular level effect niya. Ini-improve niya yung energy levels. Tapos merong kamote. Kamote pa. Yung Sarap kamote nun. na that energy, di ba ma'am, carbo? Yeah, carbo, yes. Oo, di ba? carbo, oo. Carbo. So, yung energy niya nag-improve. At saka yung pananakit ng buong katawan niya, kasi ang dahilan ng pananakit ng katawan, usually inflammation, di ba Yeah. ma'am? Yung inflammation, pag alam mo meron kang chronic inflammation, meron kang signs and symptoms, kagaya ng, lagi masakit ang shoulder mo, diba? May allergic rhinitis pa. Tapos mananakit ang balakang. So, ang nilaliken ko yan sa, kunwari, balde. May tumutulong gripo. Lagay mo yung balding bagong sa ilalim ng gripo. Huwag mong galawin. Katagalan, ano nangyayari? Naglulumot. Yes. naglulumot. Pag napuno na, huwag mong galawin, maglulumot. Kung hindi, magkikiti-kiti. In the same manner, ganun din sa katawan natin. If you have a chronic inflammation, which we all do, experience eventually, in time, no? Tawag dito, pag basta may nananakit na sa katawan mo, meron ka ng some form of chronic inflammation. So, anong gamot? Anti-inflammatory rin. Yun, nabanggit ko na naman yung mga anti-inflammatory. Yun ang laman ng King's Herbal So, yun ang, Plus. it's dahil sa kamatis, dahil sa ginger, turmeric, Spinach, tomatoes. Ay, tomatoes pala, English Yes. na naman. Kamote. Ayan pala yung mga dyan, yung mga ingredients. Kaya nakatulong kay And Tatay marami pa Ronnie. po, opo. Yeah. So, kaya nag-improve siya. Ayun, okay. Nakakagutom tuloy. Tinitignan ko yung picture. Parang gusto ko ngayon magpakbet. May ampalaya pa yata. Tinitignan ko nga. Nako. At dahil nga po naging maganda ang epekto nito kay Tatay Ronnie, ano naman po yung maipapayo po natin sa ating mga kababayan? Panoorin po natin ito. At sa mga nakapanood nitong video na ito, huwag na kayong magdalawang isip na bumili. Bumili na kayo nitong King's Herbal Plus. Kasi ito na ang katuparan ng iyong mga karamdaman na gumaling kayo. Lalo na sa mga senior citizen. Kaya tayong mga senior citizen, kailangan na natin na yung katawan natin matulungan ng mga herbal para humaba pa naman ang buhay natin.
Ayan, si Tatay Ronnie. Sige, Yan ang sa'yo kanyang rekomendasyon. So, siguradong mahaba at halos walang katapusan ng mga promos, incentives po ng Kings Empire Corporation para sa ating mga ka-Kings. Kaya Miss Sam, ikwento mo na sa ating mga viewers, isa-isahin natin ulit ang mga pasabog ngayong taon, 2026. Ayan, tama po yan, Miss Pat P. Dahil malapit na po ang 7th anniversary ng Kings Empire Corporation, nagsimula na po ang ating 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, raffle bonanza 2026. Nag-start po ang ating promo period noong March 3 hanggang November 30, 2026. So paano nga pa sumali dito sa ating 1 milyong pasasalamat raffle promo? So ang mga buying products po natin na maaari nyo pong gawing entry para po kayo ay makasali dito, bumili lamang po kayo ng isang bote ng King's Herbal Plus for only 1,000 pesos only. Naka-promo na po Naka-promo yan. kasi 1-2 yan di Yes, ba? 1,2 po ang ating SRP dahil 1 milyong pasasalamat raffle promo natin yan. Ngayon po ay mabibili nyo na lamang po yan ng 1,000 pesos. Equivalent na po yan sa isang entry. At kahon. Yes, isang ano po yung kahon. At 3 piraso po ng Empire Coffee, 1,000 pesos din po yan for 3. At isang entry na rin po ang equivalent niyan. At 3 pieces po ng Sense by Savalgar for only 1,000 na rin po. Naka-promo din po siya. Ayan. So, bundle. Yes, opo. So, Okay. paano po ba sumali? So, bumili lamang po ng any products. Mamili po kayo kung anong mga produkto po ang bibili nyo na nakasama po sa ating raffle entry. At ilalagay nyo po ito sa kagaya po nito. Meron tayong sample dito na brown envelope. Ayan, Ilalagay nyo nakasulat. po kung alin po ang entry na mapipili nyo, ang King's Herbal Plus. O ito pong 3 piraso ng ating Empire Coffee. Ayan, yung sample po ng mga pouch. Any variants po, any blends ng Empire Coffee. Or any scents naman po ng ating Sense by Savalgar. Ayan. So, 3 piraso. So ano ka, Sam, isang envelope dapat para sa isang entry. Yes. Hindi pwede itong lahat Hindi po. na equivalent to 3 entries yan. So Kung dapat hiwa-hiwalay. Yes, opo. Kung binili niyo po lahat ito, equivalent po ito into 3 entries. Oo. So dapat 3 sobre. Yes, opo. Okay. 3 envelope po ang ilalagay nyo. So, ilalagay lang po natin ito sa ating brown envelope. At kailangan po nakasulat po sa isang malinis na papel yung mga detalye tulad po ng complete name, age, birthday, complete address, contact details, email address, store o authorized member kung saan nyo po ito nabili. At ang pinakamahalaga po ang inyong signature. Ayan. So kasama po itong lahat na yan na ilalagay po ito sa brown envelope at ipapadala nyo po sa King's Empire Corporation po office address, central office address o dili naman po kaya ay pwede po nilang i-drop po ito sa lahat ng Empire branches nationwide. Nationwide. Yes. Meron na yung mga drop boxes dun sa mga Watsons, Mercury Drug, meron po doon. Wala po. Oh, kasi akala ko, saan pa padala? Baka pwede natin i-flash. Direct po sa central office ng King's Empire Corporation sa San Fernando, Pampanga. Makikita po nila yan sa ating screen. I-flash natin. Opo. At kailangan po nakasulat po sa brown envelope ang King's Empire Corporation 7th Anniversary Celebration. 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya raffle bonanza 2026. So kailangan talaga complete ang ilalagay natin. Okay. Opo. Dahil po siguro ng kabyolo nyo, no? Kung puro brown envelope. Opo, Sayang kabyolo. Opo, kung malapit po sila sa mga Empire branches po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede po direct na doon po nila ipadala. Ngayon, kung malayo naman po, direct po nila pong ito ipadadala sa central office po ng King's Empire Corporation. Okay. So we will flash. Pero ang mga produkto po natin, kagaya ng King's Herbal Plus, available din po ito sa lahat po ng Mercury, yes. Watsons, South Star Drug. South At sa Star iba pa Drug, po, Rose mga Pharmacy, Ayan, memorize na yes. namin yung mga outlets. So ano, Kasam, ilang winners po ang mananalo dito po sa 1 milyong pasasalamat? Ayan, meron po tayong 26 lucky winners na maaari pong manalo. 26. Ginawa po natin yan na hindi lamang po dapat isa lang ang masaya, Oo. kundi marami po ang mabibigyan ng biyaya sa pamamagitan po nitong ang ating 1 milyong pasasalamat. Unahin po natin ang ating mga cash prizes. Meron po tayong 5 winners. Ang ating pong 2 minor prize.
meron pong tatanggap ng isang 50,000, meron pong 100,000 pesos. Meron din po tayong 2 major prize na 150,000 at 200,000 pesos. Wow. At ang ating grand prize ay 1 winner lamang po na 500,000 pesos. Diba? Tumataginting, mga thousands. Yes, Oo. plus meron pa po tayong 21 winners na makatatanggap po ng business package Ayan. from King's Empire Corporation. So meron po tayong 7 winners ng starter package na Princess. Meron din po tayong 7 winners ng Prince Starter Package at meron din po tayong 7 winners ng King's Herbal Plus na makatatanggap po ng 3 bottles each. So pwede na nila yung negosyo yan, ibenta. No? Yes. Walang puhunan, manalo lang sila, pwede na mag-umpisa sila ng negosyo. Opo, kaya sa lahat po ng ating mga ka-Kings, ito po ay aming handog pasasalamat para sa inyo. Kaya ano pa po ang inaantay ninyo, bumili na po at kayo po ay makasali sa ating 1 milyong pasasalamat raffle promo. Ayan. O tapos ano, Kasam, yayain mo rin yung mga gusto maging mga direct sellers. Baka hindi lang, gusto na nila talaga makatulong sa mga kasamahan nila para gumanda ang kanilang kalusugan at pwede rin silang maging distributor, di ba? Marami yata kayong mga Yes. ganyan, mga success stories mo. Opo. Sila mismo nagiging distributor na. Opo, bilang isa po sila sa pinakamalakas na katuwang natin sa pagpapalaganap po ng advokasya ng King's Empire Corporation, meron po tayo mga membership program mula po sa ating mga dealer, Empire Depot, area distributor. Bukod po sa meron na po silang karampatang kita na nakukuha sa mga produktong kanila pong ibinebenta, mula naman po sa company natin, meron din po tayong binibigay sa kanila na Kingcentive Rewards. Incentive, oo, Yes. incentive para sa kanila, sa mga Yes, distributor. Sa mga distributors po, Oo. syempre yung mga masisipag nating mga distributor, mga dealer, Empire Depot, at the end of the year po, kinototal po lahat ng mga purchases nila in 1 year. Cumulative po yun. Okay. Yes po. So may ano sila, parang reward system. Yes, may reward Oo. system po. At the end of the year po, Oo. meron po makatatanggap. Yan, maaari po makatanggap sila ng brand new house. Oh, Ayan. house and lot? Yes, Wow! Saan ang house and lot? Ayan po, Kasam? Pampanga. Sa Pampanga. Sa tabi ng bahay. Gusto ko na sagot. Ayan. Meron din po tayo mga pa-car incentives po. May car pa. Maaari din po nilang gamitin bilang panimulang negosyo. Yung karma daw. Yes. Meron din po tayong pa-travel incentives. May travel. Wow, very encouraging. No? Talagang Yes. incentivize ka talagang maging distributor. You can win a house and lot. You can win a trip. You can win, ano pa ba? Gadgets. Car, gadgets. And iPhone of pa, course, di ba? meron din po iPhone. tayong Oo. pa-cash incentives pa rin. Cash. Oo. Opo. So lahat po yan ay binibigay po natin sa ating mga members na kung saan sila po yung talagang masisipag na nagtataguyod po at katuwang po namin sa pagpapalaganap po ng mga produkto ng King's Empire Corporation. Nako, Ricky, ito ang hilig mo eh. Ayan, ginagamit na niya eh. Yung kanyang ninis. Di ba? Yung akin lipstick. In fairness, kinuwento ko kay Pat Pitt, sinubukan ko ng gabi. Pag uwi ko, di ba sinubukan ng gabi? Nag-shower ako. Nakatulog na ako. Pagising ko, aba, Papula-pula pa. bigay pa rin ang lips ko. Very kissable pa rin. Like this talaga. Like this. Kaya hindi, pag pini-introduce ko sa papi na napakayaman nila, ibig ko sabihin doon, mayaman po ang kanilang puso. Dahil, tingnan mo, hindi lang sila yung mag-isang yumayaman. Dahil lahat po binibigyan ng oportunidad para magnegosyo. Yes, Yan. Kaya thank you po sa inyong serbisyo. At sa mga nagnanais maging blooming. At the same time, makatipid. Wait, there's more. Miss Sam, take it away. Ayan. Mga So, pagkaganda syempre, naman. Pinag-uusapan pala. ang ating pagbibigay ng mga pasabog at good news. Ayan, bukod po dyan, yung mga Nini Beauty Essentials products po natin ay may exclusive bundle deals din po tayo para ma-enjoy po natin yung our exclusive bundle deals sa inyong mga favorite Nini Beauty Essential products na pang-araw, perfect po para sa pang-araw-araw na beauty and skincare essentials. Kaya sulit na sulit po sa presyo, kaya buy more, save more, perfect for personal use or pang negosyo. Everyday beauty essentials at affordable bundle prices. Great deals for your family, friends, and resellers. Ayan, buy 3 pro 1,000 rin. Mahilig si Kasam, buy 3 for 1K. Opo. Mas madali po kasing i-compute. So Doc Cecil,
Jocelyn, ikaw, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga viewers aside from the beauty tips ni Kasam na gumamit nga ng Nini mga beauty products? Yun lang, ma'am. Kung meron kang, if you're suffering from allergic rhinitis, it might be a good idea na natural ang gamitin mo. Kasi diba, maraming complications sa synthetic. Tsaka at least talaga, all natural, 80 powerful herbs, vegetables, and fruits. Di ba? Talaga. memorize ni Pat. Memorize mo. Pero in fairness, kasi ako really, I subscribe to, I really drink that every morning on an empty stomach. At tingnan nyo naman, di ba? Hindi ako nag-absent dito sa ASPN. Full of energy. Full of energy Yan. ako. Sino akalain na magsi-61 years old na ako? Diba? Ang sarap ng tao ni Doc Ceci. Parang nakaloka ka sa... Parang sabi ko, sino ba nila? O, tingnan nyo, pag nagkikiss Urban, masarap ang buhay talaga. Kasi nga, pasarapan yan. Tawanan lang natin ang ating mga problema. So, maraming salamat po, Doc Cecil, Kasam. It's a pleasure having you. Diba? Sa ating mga Empire Coffee drinkers, sa mga kakings natin, umiinom yan. Tapos yung mga gumagamit nga ng mga Nini products. Ang ganda talaga. Tipid yun, Ano nga, yung Imagine, oil mas lifted. aday ka lang maglalagay. Kahit every 2 days. Isabol Baka malugi si Kasam. Baka imbis na bumili ng madalas wala Diba? naman sa year na lang bibili. Ganda talaga ng produkto nyo, Kasa. Very Gamit good. natin ngayon. Kaya tingnan mo kami, Patrick. Mwah! Magamit ko nga. Yung sa akin, tinabi ko pa pero gagamitin ko na. At ang oras, alas 9:31 na po ng umaga at sa aming pagbabalik, ayan, usaping kuryente. Makakausap po natin si Undersecretary Mario Marasigan mula po sa Department of Energy. Magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:34 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Oras muli, alas 9:34 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Yusek Mario Marasigan mula po sa Department of Energy. Magandang umaga po, Yusek, and welcome sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Nako, ang mga taga-subaybay po namin ay lahat kumukonsumo ng kuryente. At nako-konsume. At nakukonsume. So, Yusek, nako, kaya kami napatawag dahil ikwento mo na lang sa amin bakit po tayo nakakaranas ng rotating brownouts. Ngayon pa, super init po. Talagang nakakakonsumi po pag tayo po ay napuputulan at saka, hindi man napuputulan dahil nga, naputulan dahil hindi ka nagbayad. Pag tayo ay nakakaranas ng brownout, ano po ang nangyari? Well, unang-una po, salamat po doon sa inyong paglilinaw. Pero nung nakaraan pong linggo lang yon, natapos na po natin yung dapat isaayos. Actually po, ang pinag-upasahan yan, siyempre tumataas ang konsumo or yung demand ng ating mga konsumidor. Pero nagkaroon po kasi ng diferensya ang dalawang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines kung saan nawala po sa serbisyo yung dalawang malaking planta ng kuryente natin sa Batangas na pinatatakbo po ng natural gas. Ang total capacity po ng natural gas facilities natin ngayon ay 2,462 megawatts. Ilan? Nakagyak na wala 2,000? sa serbisyo. Okay. So kahit po na ibalik na nila yung serbisyo ng transmission facilities dahil biglaan ang pag-shutdown ng ating mga planta, hindi po kagad nakabalik sa serbisyo. Kahit po inumpisahan kagad nilang makabalik na, hindi kagad nakabalik at dahil kailangan nilang testingin na walang nasira dahil dun sa biglaang shutdown. Pangalawa, meron pa pong karagdagang mga power plants na bumigay din, yung ating Masinloc at saka yung GNPD, pero madali lang po yun. Within the same day po, nakabalik na sila. So, ang talaga po naging problema natin last week, naging kulang po yung ating reserba. Naubusan tayo ng reserba. At ang pinaka-solusyon po na nakita natin, yun nga, yung magkaroon tayo ng manual load dropping. O sa general term po natin, yun yung rotational brownout. Pero sa ngayon po, naibalik na po natin sa serbisyo ang mga planta ng kuryente. Higit pa po sa sufisyente ang supply natin ng kuryente sa Luzon. Halimbawa, kagaya po ngayong araw na to,
Ang demand po natin ay aabot ng 12,785 megawatts, pero ang supply natin, ang capacity po natin ay umaabot sa higit sa 18,000 megawatts. Wow. So wala na po tayong problema sa Luzon. Oo. Pero may natitira po tayong problema. Ang problema po natin sa Visayas. Oo. At Bukod po Mindanao. kasi dun sa mga matagal ng mga hindi nakakapag-serbisyo ng mga planta, last week doon po, actually, nung May 12, nauna po ito, meron pong 3 planta na nagkaroon din ng problema sa kanilang mga units. So, 2 po yung sa Toledo, yung Terma Visayas, na planta na tig 169 ang maximum capacity. Ang nominal capacity nila is 150 megawatts, so 300 megawatts kagad na wala sa Cebu, plus another 150 megawatts po na nandun sa Panay. Ito naman po yung Panay Energy Development Corporation. So kahit po sana ganun, nakakatulong po sana ang Luzon at saka Mindanao sa Visayas para maibsan yung kanilang mga red and yellow alert. Kaya lang, nung magka-problema po sa Luzon, hindi na makatulong yung hindi na makapag-export ang Luzon sa Visayas. Kaya pati po ang Visayas ay nagkaroon ng red and yellow alert. Correct. Sa ngayon po, ang Visayas ay nasa yellow alert pa dahil nga po doon sa 3 malalaking planta na naka-off pa. Pero hindi po natin inaasahan na magkakaroon pa ng rotational brownout dahil nakakatulong na po. Balik na po ng pag-export ang Luzon at patuloy naman po ang pag-export ng Mindanao sa Visayas. Okay. So, you're assuring us na at least dito sa Luzon, wala na po tayong, for now, may experience sa rotational brownout. Pero manipis. Kasi ito, tinignan ko po dito sa periodiko, may ang NGCP, yung Power Situation Outlook niya, yung operating margin in megawatts ng Visayas, ang napakanipis, 91 na lang. Ang Mindanao, 608, habang ang Luzon ay nasa 4,606. So, medyo malaki, no? Pero sinasabi po parati dahil nga sobrang init, numinipis na po talaga yung ating supply. Yung ating mga kababayan po sa Visayas at Mindanao, sila ba ay nakakaranas po ng rotational brownouts? Sa ngayon po, ang Visayas and Mindanao ay wala ng rotational brownout. Sa Visayas lang po ay meron tayong yellow alert. Kasi kagaya po na nabanggit yung Mampat, manipis na yung reserba. Dito po sa report ngayon sa atin, pagdating po ng gabi, 151 na lang yung kanilang reserba, samantalang ang demand nila ay higit pa sa 2,500 megawatts. Kahit po meron tayong 2,000 megawatts, 2,900 megawatts sa supply, yung reserva po natin ay babagsak ng halos 150 megawatts na lang. Correct, oo. So, ang Visayas po ngayon ang medyo peligroso. Opo. Okay. Sir, good morning. Si Ricky. Si Ricky po ito. Yes po, Ma'am Ricky. Opo. Sir, so it's good that you are reassuring the public na hindi na po mag-uulit itong rotational brownouts kasi nga yan na po yung kinakatakot namin na bilang mga consumers. So, balit ayon po sa Pag-asa, titindi pa po yung El Nino. With this po in mind, masisiguro pa rin po ba natin na hindi po tayo lalong magkakaroon ng kakulangan sa supply po ng kuryente? Sa pagtatandaya po natin, Ma'am Ricky, yan yung pinaghahandaan natin dahil ang sabi nga po ng DOST Pag-asa, pagpasok ng June, ito po yung mag-uumpisa na yung El Nino at tatagal po ito, sisingkat ito ng July at maaaring tumagal hanggang sa early part of 2027. So pinaghandaan na po natin yan. Nakakakita man tayo ng pagnipis ng ating reserba dahil sa patuloy na pagtaas ng demand, sufficiente pa po ang supply natin dito sa Luzon. Again, ang pinaghahandaan po natin ay isang pinag-uukulan natin ng pansin ay ang Visayas. Visayas. So, sir, a follow up on that, ano po yung contingency plan that you have in place po pagdating na po ng El Nino? At hindi lang siya basta-basta El Nino, sabi nga ng DOST Pag-asa, it's super El Nino po. Unang-una po, ang kailangan natin gawin ay tingnan natin kung alin yung mga planta na pwede nang patakbuhin na additional capacity po sa ating grid system. So dito po sa Luzon, meron tayong tinitingnan na mga planta na nag-undergo ngayon ng testing and commissioning. Ito, ang total po nito ay 1,400 megawatts dito sa Luzon. Ganon din po sa Visayas, meron tayong mga inaasahang maliliit na planta na pwede na rin pumasok. Pero
Pangalawa po sa pagbibigay po ng assurance na magkakaroon tayo ng sapat na supply, ay yung po namang assurance na hindi masisira ang ating mga interconnection. Yung linya po natin ng kuryente, lalong-lalo na po yung transmission facilities. Tandaan po natin, nag-e-export po ang Luzon at ang Mindanao sa Visayas. Kaya malaking tulong po na maganda, maayos, at maa-assure din natin na yung ating mga interconnection, kahit na po sa mga isla lang ng Visayas, yung pong mga interconnection facilities na submarine cable, nasa tama at reliable na sistema po dapat yon para hindi po magkaroon tayo ng isolation ng bawat isla. Kung saan po pwedeng maghatian po ng kuryente ang lahat ng isla sa Visayas. At pati na po yung tulong ng Luzon at Mindanao. So ganun po ang tinitingnan natin. Okay. Yusek, I'm just curious, no? Bakit ang Visayas, hindi ba niya kaya mag-generate ng sarili niyang power na kailangan pa mag-export mula sa Luzon at sa Mindanao? Kasi baka napakamahal yan. Ang Visayas ba, they suffer from high electricity costs because of this, yung interconnection. Kasi kung meron silang their own, no, kumbaga talagang galing mula sa Visayas, yung the cost of transporting it, hindi na kailangan isipin. Bakit po kailangan mag-import mula po sa Luzon at saka sa Mindanao? Hindi, wala silang kakayahan? Ay, tama-tama po yun yung nasabi. Talagang sakto po yun, sapul na sapul. Actually, sa Visayas, marami tayong planta ng kuryente. Kaya lang, sa kasalukuyan po, 19 yung naka-out at 14 po yung hindi nakakapagbigay ng tamang capacity dahil sa kadahilan na rin po ng iba't ibang rason, no? Kagaya po ng ating mga hydropower plants, although maliliit lang ang nasa Visayas, hindi po sila makapagbigay ng kuryente ng sapat dahil po ng tag-tuyot, tag-init po tayo, kukunti yung tubig. Pagdating naman po, alam naman natin sa Visayas, agricultural yan. So marami tayong biomass facilities dyan. Gumagamit po ng bagaso. Kaso itong tag-init, panahon din po ito na off-milling. So ibig sabihin, wala silang bagaso na pwedeng gamitin para pang-fuel. Plus, yun nga pong nabanggit kong 3 malaking planta. Ito po yung talagang we are closely monitoring these power facilities dahil malalaki. Total nito ay 450 megawatts. Then we are keenly looking po yung kanilang return to service. Kailan sila makakabalik ng serbisyo. At handa naman po ang gobyerno na tumulong kung sakaling may pangangailangan sila na sabihin po natin paano po makakatulong ang ating pamahalaan, lalong-lalo po ang Department of Energy para mapabilis yung kanilang pagre-repair. Wow, grabe. 19 power plants? Hindi ba sila, wala bang kontsabahan nito? Kasi parang, bakit umabot po na 19 ang sunod-sunod po na nag-out, tapos 4 pa nag-close down. Ilan bang total? So ilan na lang pong power plants ang gumagana po sa Visayas? Marami pa rin naman po kasi sa Visayas po kasi maliliit yung mga power plants natin doon. At ang karamihan, mga solar power generation facilities at saka geothermal. Kaya lang, yun nga pong nawawala sa serbisyo ay humigit kumulang 860 megawatts po yun. Total. So kung maiibalik lang po natin sa serbisyo yung 860 megawatts o kahit kalahati lang, ito po ay sapat na para po maibalik natin yung tamang serbisyo. Kaya tinututukan na po natin yung 3 malalaking planta na sa kasalukuyan ay naka-out pa rin. So yung pong malalaki, ang tinitingnan natin kung paano sila makakabalik agad. Wow, okay. Sige, Ricky. Sir, ang tanong naman po na marami ngayon, parang nakakatakot. Hindi tanong Actually, may mga nagsabi po sa akin na grabe daw yung tinaas po ng singil sa kuryente na doble daw po. Kahit pareho lang, wag po natin sabihin na kasi mainit, nakabukas siguro yung ventilador o yung aircon, pareho naman po ang pagkonsumo nila sa kanilang kuryente, pero dumoble po yung singil sa kanila ng Meralco ngayon. Ano pong dahilan po nito? Asahan po ba natin na patuloy pa rin pong tataas po yung singil po sa aming mga electricity bills, sir? Diyan po sa katanungan ninyong yan, pagdating sa presyo, mas madali pong masasagot yan ng ating Energy Regulatory Commission. Pero base na rin po sa impormasyon na natanggap natin, ang unang-unang pong dahilan yan ay dahil yung mga planta na binibilhan nila ng kuryente ay
apektado rin nung ito nga pong gulo sa Middle East. So unang-una po, ang natural gas plants natin na nag-iimporta na ng liquefied natural gas ay more than double po ang naging presyo ng ating fuel. Pagdating naman po dun sa mga diesel at bunker, ay siguro naman po Mas alam na mataas, natin kung oo. ang transportation ay apektado rin po yung ating mga planta. At kahit po dun sa mga coal na maliit lang ang itinaas, yun naman pong transportation and hauling cost ang tumaas. Kaya hindi po natin maiwasan na hindi rin magkakaroon ng pagtaas. Ngayon, ang kaibahan lang po nito, doon sa transportasyon, madalian po yung epekto. Kung kailan tumaas yung presyo sa gasolinahan, apektado kaagad ang ating mga commuters. Pagdating po kasi sa kuryente, ang billing cycle po natin is over a month. So 1 month po. So yung billing po natin, for example, ngayong Mayo, ibibigay pa lang yan ng Hunyo. Saka pa lang po natin babayaran. So nung magkagulo po nung Marso, hindi pa po kagad na i-reflect sa billing natin ng March yung pagtaas. Nung Abril pa lang po natin unang nakita. Hindi pa po tumataas ang todo. So yung pagtaas po ng presyo ng crudo, ng natural gas, nung Abril, naramdaman po natin ngayon dito sa billing period ng May. So kung meron man pong paggalaw muli ng presyo, ito po ay sa darating na billing ulit natin kung kailan matatanggap natin sa June. So yun po yung cycle pagdating po sa elektrisidad. Pero siguro naman po nabalitaan natin ang mga hakbang na ginawa ng Department of Energy. Unang-una po, sinuspend po natin yung operation ng wholesale electricity spot market para mabigyan daan po natin na unahing mag-supply ng kuryente yung mga mura. Kagaya po ng renewable energy na wala naman pong gasolina o walang fuel. Pangalawa po, among all other generation facilities, pinakamura po or maliit ang itinaas ng coal facilities. So, pangalawa po sa renewable energy, sinusunod po natin yung coal. At yung pong mga diesel at saka natural gas, sa bandang huli na lang po sila. So, naging maganda po ang resulta sa halip po na mas malaki pa ang itaas ng presyo ng kuryente natin, napigilan po natin yon. Pero hindi po natin maiiwasan na patuloy ang pagtaas ng mga fuel, kaya maaapektahin pa rin po tayo. Sana po ay mag-normalize na sa Middle East para tuloy-tuloy na po yung fuel natin, pati presyo ma-stabilize natin. Yusek Mario, alam ko, ewan ko kung kaya mo itong sagutin. Alam ko dapat kuryente lang. Pero alam ko, nung magkasama tayo sa DOE, hawak mo ang renewable energy. Sinusulong nyo na talagang renewable energy. Bakit po, ngayon marami po nagsasabi, gusto nila mag-convert, maglagay ng mga solar panels sa kanilang mga tahanan para nga makatipid. Pero parang mahirap kumuha ng mga permits. Ano nga ba yung po dito? Are you in a position to answer that? Is it true na mahirap po mag-convert or maglagay ng mga solar panels para magamit po yan ng mga kabahayan? Ay, Ma'am Pa, tama po kayo kasi hindi pa lahat ng mga government agencies natin are fully aware kung paano i-handle ang mga installation ng solar natin, lalo na po yung itinatayo natin sa bahay natin. So, kaya po naglabas ng advisory po ang Department of Energy, katulong ang DILG, na pabilisin po ng mga local government units. Karamihan po doon nagtatagal. Kasi yung nag-a-approve po ng electrical permit, ay hindi pa po kabisado. So, nag-IEC po tayo, nagturo po tayo para pabilisin yung proseso. Pangalawa po, maglalabas ulit kami, pinag-aaralan po natin, ano pa yung pwedeng paraan kung paano mapapabilis yung pagtatayo po, paggamit nga ng solar natin sa halip na bumili lahat palagi sa ating mga distribution utilities. So, pinag-aaralan na po natin yan at maglalabas po kami ng panibagong mga department circular para po maging mas madali pa ang pagkakabit ng mga solar. Basta alam po ng ating mga distribution utilities dahil ang pangunahin po natin iniingatan ay yung safety. Ayaw naman po natin na magkaroon ng aksidente dahil sa nag-generate tayo sa solar. So ang inyong payo, Yusek Mario, hintayin muna na ilabas, IRR ba ho yan bago po ang mga sa amin ay gusto mag-convert sa solar until maayos po yan? Ganun ho ba muna? Wait muna tayo? Hindi po. Pwede na po ngayon. Pwede na?
Oo. Magsabi lang po tayo sa ating mga distribution utility. Tapos magpatayo na po tayo. Basta alam po ng ating distribution utility sa po yun. Oo. Lalong-lalo na po kung hindi tayo magne-net metering. Kung yung ating pong installation ay para sa sariling gamit lang natin. Correct. Oo. Kasi maganda yung net metering, 'di ba? Yusek Mario, parang si Joza Dariaga, yun ang inaano nga nila na para yung excess na kuryente na na-generate mo sa solar panels mo, pwede mong ibenta sa grid, 'di ba? Tama ho 'yun, Yusek. Pero dapat Tama po kayo. Oo. Under net metering po, kung nakipag-ugnayan tayo dun sa ating distribution utility, magkakaroon tayo ng metro kung ilan naman kuryente ang ibabato natin sa grid. Babayaran po sa atin yun ng Meralco, ng ating distribution utility, o kung hindi man, iaawas dun sa sarili nating konsumo. Naku, kasi yung pinsan ko, si Sandy, nag-flex yung kanyang Meralco bill, zero na kasi nag-solar panels. Totoo ba? Oo, sabi niya, pakita ko. Pero ewan ko nga kung joke lang niya ako, tatanungin ko siya. Pero marami talaga nagsabi, ang laki daw talaga ng binaba ng kanilang kuryente nung naglagay sila ng mga solar panels sa mga bahay nila. So talagang that's the way to go, renewable energy. Correct, Yusek Mario? Tama po yung inyong natural. Mampat, sa katunayan, pati po ako ngayon nagpakabit na. Dahil malaki po ang tipid. Mga magkano po ang tipid, Yusek? Magkano na lang binabayad mo? Kasi Zero? Pwede ba yung zeros na binabayaran sa Meralco? O joke lang ni ni Sandy? Sa ngayon po kasi nakita ko na yung aking instalasyon ay kulang pa. Pero ang laki po, yung aking ngayong buwan na minomonitor, dati po kumukonsumo ako ng mahigit na 400 kilowatt hours. Dito po sa aking unang buwan ng monitoring, nasa 70 kilowatt hour pa lang ang konsumo ko. 70? Kaya bibiling period na po. So halos parang wala pang 2,000 kuryente mo, Yusek? Ay, wala na po siguro. Kaya nga, Pero gano'n po, I was gonna ask nga kung gano'n kalaki yung tipid kasi meron akong, na-discover ko habang ako'y naglilinis ng bahay, meron ako solar. Pero sa umaga po, may ilaw, pag gabi wala na. Ano po ba yun? Gano'n po ba talaga? Paano po ba yun? Gano'n kalaki na titipid ko? Ibig sabihin, gumagana na po ba yun? During the nighttime, daytime, o buong araw po? Mabiki siguro, magkonsulta tayo sa ating distribution utility kasi baka pati yung pagkakakabit natin, meron tayong hindi nagagawang paraan. Kasi kung automated po yung ating sistema, dapat po, kapag ka nawalan ng supply ng solar, automatic po papasok po yung kuryente galing sa distribution utility. Pero every time po na magso-solar, tatakbo po yung solar natin, mauuna pong gamitin yung solar natin. Pero nasa setup po ng ating solar yan. Kung hindi po natin maiayos, yun nga po, iniiwasan po sana natin na magkaroon na bumili tayo or magpakabit tayo dun sa hindi po recognized o accredited ng Department of Energy para ma-ensure po natin yung na safety. tama at maayos yung pagkakakabit. Ayun, ako, I'm so happy for you talagang 70 megawatts na lang ang ano mo from 400. Grabe. Maganda yan pag may bahay ka Pero like ako, nakatira sa condo, ang hirap mag-ano sa solar kasi nga, hindi naman, saan po ilalagay yung bubong limitado, di ba? Hindi naman lahat gusto magkonsumo unless there's di ba, Yusek? Hindi pwede yun Pero I think, hindi po ba... Mahirap sa condo. Mahirap Sir, sa condo. paano po yung mga nakikita, libaw sa mga online, di pa po pwede kay Patpi yun, yung sa mga labas lang ng may balkonahe ka, di ba? Yung Wala, iba maliit po, lang yun. So, hindi, kiliti lang po yung mararamdaman na pagtitipid doon kapag halimbawa yung mga maliliit lang? Pwede na po yung mga yung mga nabibili natin sa yung mga lihitimo pong mga brand na nabibili natin sa mga shopping malls, kahit po online. Yun po, nababawasan po yung paggamit natin ng mga ilaw Dahil solar na nga po yung mga yan. Ako rin po, yung aking pong perimeter lights ay solar na. Solar na. Para hindi na po kumukuha sa distribution utilities. Okay. So, sige, pero sana Meron pa po ako isang tip sa inyo. Sige, Meron pa po ako isang... anong tip mo? Kung kayo naman po ay may sasakyan at kayo ay yung inyong sasakyan ay yung pang tinatawag na internal combustion engine,
panahon na po siguro na inyong pag-aralan na gumamit na kayo ng electric vehicle. Ayun na nga, or hybrid. Kasi kung electric ang inyong gagamitin, mas makukonti ang inyong konsumo ng gasolina o diesel. Correct. So mas maliit po yung presyo Oo. o yung impact ng presyo sa atin. Oo, tama. Naku, alam mo, yung mga tips mo talaga, Yusek, sana talaga, yung mga may kakayahan, di ba? Kung may nag-iisip na bumili ng kotse, ayun na nga, either mag-e-vehicle o hybrid man lang. Again, hindi ako pwede mag-e-vehicle kasi nasa condo ako. Walang charging system. Uy, marami ng so, charging. hybrid. So, pumunta pa ako ng mall para magpaano. So, Ma'am Pat, maglalabas Lagot na kami ka. ng talapas tungkol dyan. Maglalabas- Na dapat po lahat ng parking spaces natin, Oh. sa lahat po ng basta lahat po ng mayroong parking spaces, pinag-aaralan po natin na dapat imandato sila na at least 10% ng kanilang parking spaces dapat po meron dedicated para sa electric vehicle charging station. But can that be done, sir? It's a private property. Ay, Lalo na sa mga subdivision, ang daming may sarili silang batas eh. hindi. Pero yun na nga, sa mga private yun- subdivision, sige po, Yusek. Yun po yung pinag-aaralan natin kung Oo. ano yung pwede nating, anong dapat na rules Oo. ang pwedeng ipatupad ng Department of Energy para ma-ensure nga po natin na lahat ng parking spaces ay pwedeng gamitan ng electric vehicle charging station. Ayun. Kung hindi man po pwede doon sa mismong kondo, isa pong facility na malapit sa mga kondo. Ayun. Or at the very least, hybrid, di ba, Yusek? Yes po, ma'am. Malaki na rin ang tipid ng mga Malaki, hybrid. oo, malaki. Halos 20% po ang reduction natin. Ayun. Naku, sige, Yusek, magbabalik ka. At mas maraming tips ang isa-share mo with us. And sana pagbalik mo, may good news ko na rin. Pero buti na rin, maganda na yung good news. Ang Visayas na lang ang medyo nakaka-experience ngayon ng manipis na supply ng kuryente. Kaya maraming salamat po, Yusek Mario. Nice talking to you again. Ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat din po, Ma'am Pat, Ma'am Wiki. Mabuhay din po kayo. Mabuhay At, po. ang unang pasalamat po namin yung pagbibigay dahil sa Department of Energy para po doon sa maliwanag na pahayag tungkol Ayun. po sa ating sitwasyon ng enerhiya. Correct. Ayan. Maraming salamat kay Yusek Mario Marasigan. At ang oras, alas 9:58 na po ng umaga. Ito pong ating showbiz pasilip ngayong Thankful Thursday. Si Daniel Padilla nagpatayo po ng bahay kubo para sa isang animal shelter. Umani po ng papuri mula sa netizens at animal lovers. Si Daniel Padilla matapos nitong regaluhan ng maayos na bahay kubo. Si Gemma Omongos, ang masipag na caretaker ng Lenda Po Shelter dyan po sa Arayat, Pampanga. Ibinahagi po ni Omongos sa kanyang Facebook account ang larawan ng bago niyang matitirahan at taus-pusong nagpapasalamat sa aktor dahil po sa ipinakitang kabutihan. Ayon sa kanya, mas magiging komportable na ang kanyang pahigaan habang inaalagaan ang mga inabandonang aso at pusa sa shelter. Hindi po itong unang pagkakataon na tumulong si DJ sa naturang animal shelter sa Bundok, Arayat. Noong 2024, sa kanyang 29th birthday, nagbigay na rin po si DJ ng covered mini park at nagpatayo ng mga cat cage para sa mga rescues. Ngayong taon naman, kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 31st birthday, namahagi naman siya ng pagkain, bitamina at libreng bakuna para sa mga aso at pusa sa shelter. At dahil sa tuloy-tuloy niyang suporta sa animal welfare, marami ang humanga kay Daniel at pinuri ang kanyang malasakit sa mga hayop at sa mga taong nag-aalaga sa mga ito. So ayun, may pahinga na si Miss Lydia. Kaya maraming salamat kay Daniel Padilla. At ang oras, alas 10 in punto na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas po nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya mga kaking!
Kings! Magpaalam na tayo! Overtime na tayo! Happy birthday po sa aking uncle. Ayan na mismo sige. Kay Dr. Ferdinand Carino mula sa Cagayan. Cagayan. Happy birthday, uncle! At dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanaman, party po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay po ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin po natin. Tawanan lang po natin ating mga problema. Mag-food trip tayo ng masarap. Gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala. At syempre, patuloy pa rin po tayo ng manalangin. At susunod na po ang Kada Umaga, girls. Mamayang alas 9:30 po ng gabi, samahan niyo po ako sa Mata ng Agla International dito lamang sa Net 25. And happy Thursday! Happy Thursday, everybody! See you tomorrow, everybody! Ingat! Ang sigaw ng Pinoy